Sa isang magulong panahon, sa gitna ng abo ng walang katapusang digmaan, isinilang ang pinakamalakas na bayani ang dakilang manggagamot na si Gron. Mag-isa siyang tumindig laban sa hindi mabilang na mga lahi ng demonyo. Kung ang malulupit na demonyo ang kalaban ng lahat ng nilalang, siya naman ang kanilang natural na kaaway. Sapagkat, mas masama at mas malupit pa siya kaysa sa kanila. Ngunit ang lahat ng tao ay kailangang mamatay. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay bumagsak sa huling labanan, puno ng panghihinayang. Ang isa niyang kasamahan ay ngumiti ng payapa sa huling sandali, habang naglalaho sa berdeng liwanag. Patay na si Gron. Nagdiwang ang mga demonyo, dahil hindi na sila magigising sa takot dahil sa kanya. Ang malalakas na yon ay kumikilos ng walang habas sa kalupitan, at ang lahi ng mga demonyo, na mas mababa pa sa mga halimaw, ay pinalaya mula sa lahat ng pagpigil. Ngunit si Gron, na namatay 5 taon na ang nakalipas, ay muling isinilang sa katawan ng isang mababang uri ng demonyo. Una, ililibing niya ang mga inosenteng pinatay ninyo sa loob ng mga nakaraang taon. Pagkatapos, lilipulin niya kayo sa ibabaw ng mundong ito. Ganap at lubusan. Sumugod si Gron na muling isinilang sa pagpatay, mabilis na pinabagsak ang isang demonyo. Isang malaking bugso ng enerhiya ang sumabog, na lumipol sa isang kawan ng mga demonyo sa isang iglap. Tinapos niya ang isa pang demonyo sa pamamagitan ng isang napakalakas na sipa. Bumalik ang kwento sa matinding digmaan noon, kung saan hinarap ng mga bayani ang Demon Emperor, isang nakakagimbal na pagsabog ang nagmarka sa kasukdulan ng labanan. Sa likod ng Moon Beast, bumaba na rin sa wakas ang tabing ng huling matinding digmaan. Natalo ang Demon Emperor, ngunit nagbayad din ng napakamahal na halaga ang 5 dakilang bayani. Desperadong ginamit ni Sage Sophia ang Holy Light Healing, ngunit pinigilan siya ni Master Jelong, dahil ang nakamamatay na sugat mula sa Demon Emperor ay hindi na magagamot. Tumahimik ka. Sigaw ni Jelong habang naghihingalo. Mahina siyang pumigil. Tigilan mo na, huwag mo na akong subukang iligtas pa. Sa isang payapang ngiti, bumulong si Gelong, kontento na ako sa kahihinatnan na ito. Bumalik ang alaala sa sandali pagkatapos ng tagumpay, nang nakatayo pa rin ang 5 bayani sa gitna ng larangan ng digmaan, ngunit ang pangako na magkasamang umuwi ay naging malabo na. Ngunit pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang boses ng Demon Emperor, na nagpahayag na ito ang tunay na katapusan ng labanan. Ang kanyang mga hibla ng laman at dugo ay biglang bumangon, pumulupot sa mga bayani habang sila ay natatakot ng mapagtanto na sila ay naloko. Nagulat si Gelong nang matuklasan ang tunay na kapangyarihan ng Demon Emperor nang magsimulang ma-assimilate ang kanyang braso. Unti-unting nagbago ang matipunong katawan ng bayani, ang kaliwang braso ay naging isang demonyong kuko. Nangutya ang Demon Emperor, tinawag itong hindi pagsipsip, kundi evolution. Nilamon ng kanyang kapangyarihan ng kadiliman si Gelong, sinimulan ang proseso ng pagbabago. Ipinahayag niya na ang mga tumalo sa kanya ay karapat-dapat na maging bagong katawan para sa kanyang dakilang layunin na sirain ang mundo. Ang pangunahing target niya ay si Gelong, ang pinakamalakas sa lahi ng tao. Samantala, ang estremador na may abo-blonde na buhok ay mahigpit na nakatali, masakit na tinatawag ang pangalan ni Gelong. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa kamay ng kanyang kapatid kaysa maging kasangkapan sa pagpatay para sa Demon Emperor. Itinaas ni Gelong ang kanyang malaking espada, hinarap ang desperadong pakiusap ng kanyang kasamahan. Isang boses ang umalingaw-ngaw, na nagbunyag na ang estremador na iyon ay ang huling miyembro ng kanyang pamilya. Ngayon, kailangan harapin ni Gelong ang kanyang sariling kapatid, nakatayo sa harap ng trahedya ng pagpatay sa kapatid. Nagmamadaling tanong ng nakababatang kapatid, bakit nanginginig ang iyong espada? Hindi mo ba kayang gawin? Nakatayo si Gelong ng matatag, ang malaking espada sa kanyang kamay ay nagpapakita ng desperadong imahe ng kanyang kapatid. Ngumisi ang Demon Emperor habang patuloy na sinasakop ng kanyang kapangyarihan ang katawan ni Gelong, walang saysay ang paglaban, ang kanang kalahati mo ay nakipag-isa na sa akin. Payapang ngumiti ang nakababatang kapatid, kaya pala. Sa kabutihang palad, hindi ikaw ang humina. Walang awang hinati ng talim na duguan ang hangin. Si Gelong mismo ang sumaksak sa dibdib ng kanyang kapatid sa matinding paghihirap. Bumulong ang nakababatang kapatid. Tanging isang Gelong na malupit at nakamamatay ang karapat-dapat sa kapangyarihang ito. Huling tinawag niya ang kuya, at ang innate sealed ability ni Gelong na Mountain of Corpses, Sea of Blood ay na-activate, na permanenteng nagpapataas ng lakas pagkatapos ng bawat kaluluwang nalipol.
Isang babaeng mandirigma ang sumigaw sa takot, Commander Jelong. Ang nakabaluting kabalyero at ang babaeng si Mirovi ay kalmadong humarap sa kamatayan, ipinagkatiwala ang kanilang sarili at ang kanilang mga kasamahan sa kanya. Habang sunod-sunod na lumilitaw ang mga simbolo sa kanyang pisngi, nagngalit ang ngipin ni Gelong, tinitiis ang matinding sakit habang sinisipsip ang pangalawa at pangatlong kaluluwa. Umungol siya sa desperasyon, at ang bagong kapangyarihan ay marahas na sumabog. Nangutya ang Demon Emperor, ano ngayon? Ang kapangyarihang kapalit ng tatlong buhay ay sapat lamang para palayain ang iyong kanang kamay. Matigas na sumagot si Gelong, ang kanyang malayang kanang kamay ay mahigpit na humawak sa puluhan ng espada, para lipulin ka, sapat na ang isang kamay. Balak niyang tapusin ang sarili, ngunit nangutya ang Demon Emperor, aba, balak mong putulin ang sarili mong ulo. Iyan ba ang solusyon mo? Nagnangalit ang boses ni Gelong, tama na. Hinarang ng kamay ng Demon Emperor na naging demonyo ang talim, at sumigaw, huwag mo nang subukan pa ang aking pasensya. Nagkabasag-basag ang espada sa pagkabigla ni Gelong. Ipinahayag ng Demon Emperor habang lumulubog ang Holy Sword Sura, na wasak na. Mayabang siyang nagmalaki. Mula ngayon, wala nang atake sa mundong ito ang makakasakit pa sa hindi magagaping katawan na ito. Ngunit isang biglaang tunog ng pagkabali ang umalingaw-ngaw, na nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Nagnalit ang ngipin ni Gelong, ginamit ang sarili niyang kanang kamay upang saksakin ang bahagi ng katawan na nadungisan, iniisip mo bang hindi ko kayang sirain ang kayang gawin ng espadang iyon? Sigaw niya, pinunit ang buong bahagi ng laman na inalihan ng demonyo mula sa kanyang katawan. Sa gitna ng nakakabinging sigaw na Jelong, ikaw. Ang tiwaling katawan ng dakilang master ay sumabog sa isang nakapangingilabot na pagbuhos ng laman at dugo. Bumalik ang alaala. Sa lumang larangan ng digmaan, ang dambuhalang anino ng natalong Demon Emperor ay bumabalot pa rin sa isang patay na lupain. Si Gron, ang dakilang bayani, ay naghihingalo sa huling sandali, nagbulong, minamaliit kita. Mamatay kasama ng Demon Emperor. Ito ba ang aking katapusan? Bumagsak sa gitna ng dagat ng dugo, mapait niyang inamin, ngunit hindi ko pa rin nalilipol ang lahi ng mga demonyo, at ang mga taong dapat kong protektahan, wala akong nailigtas. Yumuko siya sa kawalan ng pag-asa, umaagos ang sariwang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig, tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Ang multo ng Demon Emperor ay nagpakita, tinutokso ang naghihingalong nagwagi, nakakalungkot. 5 taon ang lumipas. Sa teritoryo ng mga demonyo, isang demonyo ang bumubulong ng biglang putulin ng iba, pinuno, tama na ang bulong-bulong, ano ang gagawin natin ngayong gabi? Ang pinuno ng Balang Mantis ay sumigaw. Nagpapaliwanag na naghahanda sila para sa ika-5 anibersaryo ng paggunita sa Demon Emperor. Nakatayo sa harap ng mga nakayukong demonyo, formal na ipinahayag ng pinuno na magsasagawa sila ng isang seremonya ng pag-aalay upang hindi malimutan ng bagong henerasyon ang sakripisyo ng kanilang Panginoon. Nag-utos ito, ngayon, magsisimula na ang seremonya. Una sa lahat, papatayin natin ang 4 na purong handog na ito. Ang matalim na talim nito ay umindayog, tina-target ang mga nakatali na tao. Ang buong kawan ng demonyo ay umungol, sumugod sa isang baliw at magulong pagpatay. Ang pinuno ay nagpahayag ng susunod na bahagi ng ritual, pagkatapos, ibubuhos natin ang dugo ng isang demonyo upang ialay sa ating Panginoon. Ang handog ay dinala, isang nilalang na nababalutan ng puting benda, nakabitin sa gitna ng mga tinik. Walang iba kundi si Gron. Dahan-dahang iminulat ni Gron ang kanyang mga mata, malabo ang kanyang kamalayan saan ako. Tumingin siya pababa mula sa kanyang nakabaligtad na posisyon, nagtataka, hindi ba ako namatay na? Bigla, hinawakan ng pinuno ng balang ang kanyang ulo. Umungol, huwag kang gumalaw, basura. Nagpatuloy ito sa pang-iinsulto. Ikaw ang pinakamahina na demonyo, hindi ka man lang karapat-dapat sa isang pangalan. Natigilan si Gron. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang salitang iyon, isang demonyo. Itinaas ng pinuno ang talim, naghahanda na tapusin siya. Kaya, ang mabitin dito bilang handog ay ang pinakamalaking karangalan mo. Si Gron ay naglabas ng isang mapagpasyang hiwa, isang berdeng kislap ang sumilaw sa dilim. Ang mga baging na nakatali sa kanya ay naputol sa isang iglap. Tumalsik ang sariwang dugo, nagtagumpay ang kontra-atake. Ang pinuno ng balang ay umungol sa galit,
bakit ka gumagalaw ng ganyan? Sinira mo ang lahat. Nagulat itong nagtanong sa sarili, hindi, sinadya ba iyon? Tumingala si Gron, ang kanyang berdeng mga mata ay nagniningas ng nakakatakot. Hayop na demonyo, hindi mo na ba ako nakikilala? Ang pinuno ay nanginginig, nauutal, ikaw. Ikaw. Sa takot, binanggit nito ang pangalan sa alaala, habang isang galit na multo ang lumitaw sa likod ni Gron, Jeleng. Bumalik ang alaala. Ang pinuno ng balang noon ay isa lamang hamak na sundalo sa barko ng demonyo. Sinasipa niya ang isang bagong recruit, sumisigaw, anong tinitingnan mo? Bumalik ka sa likod at sumagwan. Tangang recruit. Pagkatapos ay hinimok niya ang lahat, ang 4 na Panginoon ay nanunood, magsikap pa kayo. Iyon ay 5 taon na ang nakalipas, nang ang makapangyarihang armada ng 4 na Demon Kings ay pumasok sa teritoryo ng tao, at isang tao lamang ang nagpakita. Dumating ang taong iyon upang harangan ang buong armada ng demonyo. Siya ang dakilang healer ng Mercy Sect, honorary professor sa Royal Academy, si Jelong. Ang Demon King of Destruction na si Kalisa ay umungol ng utos, sundin ang aking utos. Tahimik lamang na hinigpitan ni Gelong ang hawakan ng kanyang espada, handa na para sa nakatakdang labanan. Bumalik sa sandali pagkatapos ng labanan, ang sundalong balang ay tulala na nagulat, patay na sila. Lahat sila ay patay na. Siya, ang mapalad na nakaligtas, ay nagsalita sa kawalan ng pag-asa, lahat maliban kay Master Shu ay patay na. Ang Demon King of War na si Midenikog, ang Demon King of Destruction na si Kalisa, ang Demon King of Magic na si Balrog, lahat ay bumagsak sa harap ng espada ng isang tao. Sa gitna ng dagat ng dugo at bagyo, nakatayo si Gelong, ang kanyang tingin ay matatag at hindi natitinag. Sa malakas na ulan at kulog, ang dakilang anyo ni Gelong ay lumitaw na parang isang Diyos ng digmaan sa gitna ng dagat ng mga bangkay ng kaaway. Sa harap ng nakamamatay na aura na iyon, ang isang demonyong balang ay natigilan lamang sa matinding takot. Lihim na naisip ni Gron ang kahinaan ng mga demonyong may baluti, ang tumpak na pag-atake sa mga kasukasuan ay madaling makapagpabagsak sa kanila. Nagtaka siya kung siya ba ay muling isinilang, dahil ang kanyang likas na kakayahan na Mountain of Corpses, Sea of Blood ay bumalik sa level 1. Ang mga demonyo ay umungol, tapusin siya. Sabay-sabay tayong sumugod. Walang pag-aalinlangan. Inihataw ni Gron ang kanyang espada at pinutol ang ulo ng isang demonyo sa isang iglap. Pagkatapos noon, isang pagsabog ng enerhiya ang nagwalis sa buong kawan ng demonyo na sumusugod. Napansin ni Gron na ang mga demonyong ito ay napakahina, ang mga kaluluwa ng siyam na ito ay nagpataas lamang ng kanyang kakayahan sa level 9. Isang dambuhalang sentipido na demonyo ang lumitaw, ang ibabang bahagi ng katawan ay naputol, nagpapahirap sa sakit. Galit itong humampas ng mahaba nitong buntot. Isang matalim na talim ang bumaon sa katawan nito. Ang sentipido na demonyo ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Ang sakit, hayop ka, bitawan mo ako. Tahimik na umupo si Gron sa gitna ng madugong larangan ng digmaan, napapalibutan ng mga bangkay ng mga demonyo na kanyang pinatay. Tiningnan niya ang kanyang katawan na puno ng sugat. Sinubukan niyang gamitin ang healing magic, isa sa kanyang pangunahing kapangyarihan noon. Ngunit sa halip na liwanag ng pagpapagaling, ang kanyang braso ay naging isang nakakatakot na itim na anyo ng ahas, na ikinagulat niya, bakit ganito ang kamay ko? Ang kanyang kamay ay ganap na nagbago at naging kuko ng halimaw. Hindi, walang pag-asa siyang tumingin sa isa pang bangkay ng demonyo, hindi makapaniwala sa katotohanan. Ang kanyang katawan ay pumilipit sa sakit, si Gron ay bumagsak sa isang pool ng dugo. Lumubog siya sa dagat ng dugo, natatakot na napagtanto ang isang malupit na katotohanan, hindi ako muling isinilang. Kundi nag-reincarnate bilang isang demonyo. Si Gron ay umungol sa galit, nandidiri sa sarili niyang pagka-demonyo, ang kahiyahiyang lahi na ito. Ang mababang lahi na ito. Patuloy niyang sigaw sa paghamak. Wala silang silbi, maliban sa pagkakataong mapatay ko sila. Saglit na kumalma si Gron, kumislap ang kanyang mga mata sa malamig na pagtutuos. Siya ay bumagsak. Isinuka ang kasuklam-suklam na likido mula sa kanyang katawang na demonyo. Isang dambuhalang centipede demon ang lumapit, nagbanta, bago kita tapusin, pahihirapan kita hanggang sa sumigaw ka na parang tao. Nakatayo si Gron sa gitna ng dagat ng dugo, nag-isip. Hindi ko alam kung bakit ako napunta sa ganitong kalagayan.
Nagtaka ang Centipede Demon kung bakit kakaiba ang duwag na nasa harap niya, ngunit tiwala itong matatakot niya ito. Walang babala, sumugod si Gron sa nakakatakot na bilis, naglabas ng isang hiwa na pumunit sa hangin. Ang dambuhalang Centipede Demon ay nahati sa dalawa sa isang iglap. Nakatayo sa gitna ng ulan ng dugo, nagtanong si Gron sa sarili, ngunit, para makapagpatuloy ako sa pagpatay sa mga demonyo, ano pa ang dapat kong ireklamo? Pagtatapos niya na may ngiting demonyo, nagniningas ang mga mata. Naalala niya na 5 taon na ang lumipas mula nang maganap ang mapagpasyang labanan laban sa Demon Emperor. Mas mabuting maghanap muna ng kanlungan, at alamin ang sitwasyon mamaya, desisyon ni Gron. Nakilala niya ang dambuhalang bungo ng Round Mountain, ang dating larangan ng digmaan kung saan niya tinalo ang isang higante. Mapait na napansin ni Gron na ang mga sumunod na henerasyon ng mga demonyo ay nagtayo ng isang kuta mismo sa ibabaw ng mga buto ng kanilang dating kaaway. Mula sa itaas, natuklasan niya ang kuweba na ginamit niya noon bilang pansamantalang kanlungan. Nang mapansing walang bakas ng demonyo, nagpasya siyang ito ang magiging ligtas na taguan. Ang mainit na baga ay umakyat mula sa apoy. Sa dilim ng kuweba, tahimik na umupo si Gron sa tabi ng apoy, sinimulan ang kanyang bagong buhay. Si Gron ay nag-iisip habang nakatingin sa apoy, ang kanyang tingin ay matatag ngunit may bahid ng kalungkutan. Ang kanyang kamay na demonyo ay maingat na inuukit ang isang maliit na estatwa ng kahoy, na muling lumilikha ng imahe ng isang tao mula sa nakaraan. Isang alaala ang biglang bumalik, nang sumigaw si Jelong dahil nasunog ang bago niyang pantalon sa gitna ng labanan. Tinukso ni Gron ang kasanayan sa pananahi ni Faye, habang inamin ng nakabaluti na kabalyero na kinailangan niyang gumamit ng mga magagamit na materyales. Ang buong grupo, mula sa nakababatang kapatid na lalaki na may blonde na buhok hanggang sa pantas na si Sofia, ay hindi napigilang tumawa sa hitsura ni Gelong na nakasuot ng palda ng dahon. Ang mukha ng matipunong commander ay dumilim sa galit at kahihiyan. Pagbalik sa kasalukuyan, tiningnan ni Gron ang mga estatwa ng kahoy na may malungkot na ngiti. Dahan-dahan niyang kinuha ang estatwa ng nakabaluting kabalyero, ang tahimik na kasamahan. Pagkatapos ay inilagay niya ito kasama ng iba, na muling binubuo ang pangkat ng mga bayani noong nakaraan. 5 maliliit na estatwa ng kahoy ang magkatabi, isang tahimik na paalala ng maluwalhating nakaraan. Yumuko si Gron, nag-iisip tungkol sa mga pagkakamali sa nakaraan. Sana noon, mas nagawa ko ang tama. Sinisi niya ang sarili. Ngunit pagkatapos, naging malamig ang kanyang tingin, humigpit ang kanyang kamay at dinurog ang estatwa ng kanyang sarili noong nakaraan. Inihagis niya ang mga basag na piraso ng kahoy sa apoy, determinado siyang putulin ang koneksyon sa kanyang dating sarili. Ang anino ng dating bayani na si Gron ay unti-unting lumubog sa dagat ng apoy. Pinag-isipan niya ang hindi mabilang na buhay na winasak ng mga demonyo sa loob ng nakaraang 5 taon. Ngunit ngayon, gagamitin niya ang pagkakakilanlan ng demonyo na ito upang sirain sila mula sa loob. Bigla, napahawak si Gron sa kanyang ulo sa sakit habang nagsimulang lumabas ang mga alaala ng katawang ito. Sa nakaraan ng demonyo, ito ay isang mahina lamang na hinamak dahil sa paglakas loob na kumain ng karne. Isang alipin ng lahi ng ahas, na pilitang magtrabaho ng husto tulad ng isang magsasaka. Sa alaala ng katawang ito, isang mahinang boses ang umalingawngaw, "Guro, teorya pa rin ba ang klase bukas?" Sabik kaming naghihintay ng praktikal na sesyon. Naputol ang alaala, kumislap ang asul na mata ni Gron sa dilim habang bumubulong siya tungkol sa aralin noong nakaraan. Tumayo siya, nag-iisip tungkol sa kalikasan ng mga demonyo, mga kasangkapan ng digmaan na alam lang pumatay. Gayunpaman, sa loob lamang ng 5 maikling taon, nakapagpaunlad sila ng sibilisasyon at nagugat ng malalim sa lupaing ito. Sinisi ni Gron ang sarili. Iniisip na ang lahat ng trahedya sa nakaraan ay dahil hindi siya sapat na malakas upang lutasin ang lahat. Tumingin siya sa bukang liwayway na may matibay na determinasyon, nanumpa na sa buhay na ito ay magiging mas malakas siya upang walisin ang mga kaaway mula sa lupa. Isang mapa ang lumabas, na nagmamarka sa kanyang kasalukuyang lokasyon, kampo ng pagsasanay ng mga baguhan. Ito ang kampo ng pagsasanay ng mga baguhan BLG. Na matatagpuan sa rehiyon ng Round Mountain, kung saan nagtitipon ang hindi mabilang na mga demonyo. Isang guro na red-skinned demon ang umungol. Mga baguhan, naaalala ba ninyo ang kasalukuyang sitwasyon ng kontinente ng Solis? Ayokong mag-aksaya ng oras sa muling pagpapaliwanag.
Nakatayo sa gitna ng karamihan, naisip ni Gron na nakuha na niya ang pangkalahatang sitwasyon. Ipinaliwanag ng guro na pagkatapos ng pagkamatay ng Demon Emperor, ang lahi ng demonyo sa ilalim ni Shu ay nagtatag ng 5 korte, na nahulog sa isang walang katapusang digmaan laban sa sangkatauhan. Lumipat sa pangunahing paksa, hinawakan niya ang ulo ng isang baguhan, nagdeklara na magtuturo siya tungkol sa selyong likas. Ipinaliwanag niya na ang selyong likas ay isang koleksyon ng mga likas na kakayahan, at hindi tulad ng mga tao, bawat demonyo ay nagtataglay nito. Gayunpaman, parehong tao at demonyo, kapag gumagamit ng kasanayan, ay kumokonsumo ng kapangyarihan ng selyo sa loob ng katawan. Ang kapangyarihang iyon ay nahahati sa 6 na antas, at binaliwala niya ang usapin tungkol sa Super Seal na lampas sa pag-unawa ng mga baguhan. Tulad ko, mayabang niyang idineklara, ako ay isang dalubhasa sa Second Seal, habang kayong mga First Seal ay kailangang magsikap pa. Bahagyang humigpit ang kamay ni Gron, sinabi sa sarili na siya rin ay First Seal pa lamang at kailangang matuto pa tungkol sa selyo ng lahi ng Aha. Binigyang diin ng guro na ang Second Seal ay isang mahalagang milestone upang gisingin ang authority kapangyarihan, ang pinakamataas na kasanayan. Bigla, ang karamihan ng mga baguhan ay naghiwalay sa takot, nagbigay daan sa isang figura na papalapit. Isang hambog na blue-skin, blonde-haired demon recruit ang nagtulak kay Gron sa gilid at nag-utos, umalis ka dyan. Nagpatuloy siyang insultuhin si Gron sa harap ng karamihan, na nagpakilalang isang bagong dating na henyo ng 2 selyo. Umungol ang pulang balat na guro ng demonyo, humihingi ng katahimikan at nagpahayag na nagsimula na ang praktikal na aralin. Sinimulan ng guro ang kanyang lektura, idiniin na sa aktwal na labanan, hindi lahat ang kapangyarihan ng selyo. Ipinaliwanag niya na ang kasanayan, taktika, at kakayahang umangkop ang mahahalagang salik, at pagkatapos ay hinila niya ang isang malaking bagay na natatakpan. Ngumiti ng mapang-uyam ang asul na balat na demonyo, bumulong, sa wakas, mayroon ng kaunting nakaka-interes. Inihayag ng guro na ito ay isang demonyong nilikha ng Demon Emperor, at ito ang huling natitirang individual. Ipinakilala niya ito bilang ang Vile Roar Demon at hinamon ang mga bagong recruit, hanapin ang nag-iisa nitong kahinaan. Isang salita lang ang tahimik na naisip ni Gron, nakakainip. Sa pag-aakalang wala nang matututunan, tumalikod siya upang umalis, lihim na nanghihinayang dahil hindi niya mapatay ang mga demonyong ito upang palakasin ang kanyang sarili. Sinabi niya sa sarili na sa kasalukuyang lakas, ang paglikha ng kaguluhan ay magdadala lamang ng problema, habang ang ibang mga recruit ay nanghuhula pa rin sa kahinaan. Bigla, dumilat ang nagliliyab na pulang mata ng Vile Roar Demon. Ang halimaw ay nagsimulang magpumiglas ng marahas, sinira ang mga tanikala at nagdulot ng pagkatakot sa mga bagong recruit. Nagmamadaling sinubukan ng guro na pigilan ito, sumisigaw, kumalma ka. Pinakalma niya ang sarili na ito ay isang walang isip na hayop lamang at ang kahinaan nito sa lalamunan ay nasa ilalim pa rin ng kontrol. Ngunit pagkatapos, ngumiti ang Vile Roar Demon ng may masamang balak. Nagsalita ito, tinutukso ang kawalang malay ng guro, na nagdulot ng takot sa huli na sumigaw, ikaw, nakakapagsalita ka. Ipinahayag ng Vile Roar Demon na natapos na nito ang misyon at wawasakin ang buong grupo ng mga recruit. Pagkatapos magsalita, ginamit nito ang kakilakilabot na lakas upang tuluyang sirain ang mga tanikala na nakagapos dito. Sumugod si Gron sa madugong labanan kasama ang Vile Roar Demon. Ang galit nito ay ginawang isang larawan ng impyerno ang arena. Ang halimaw ay baliw na nagpatay sa lahat ng mga demonyong recruit na nakikita nito. Ang asul na balat na demonyo ay nataranta, ito ba ang kapangyarihan ng 3 selyo? Kailangan ko munang tumakas. Ngunit nang lumingon siya upang tumakas, si Gron ay nakatayo na at humaharang sa daan. Nakahandusay, galit siyang umungol, Go, bakit mo hinaharangan ang daan? Walang emosyong binaliwala ni Gron, at bahagya lang pinunasan ang dugo sa kanyang balikat. Sa gitna ng magulong larangan ng digmaan, sa wakas ay napansin ng Vile Roar Demon ang nag-iisang figura ni Gron. Umungol ito ng may paghamak, iniisip na si Gron ay isa lamang na nagtatangkang tumakas. Takot na takot, ang asul na balat na demonyo ay bumulong, hindi maganda. Kailangan kong gamitin agad ang sikretong sandata, isang malaking atake na nababalutan ng kadiliman ang dumiretso kay Gron. Ang mga kuko ng kamatayan ay umabot, handang sirain siya. Gayunpaman, ang mga mata ni Gron ay kumislap lamang ng isang nakamamatay na berdeng liwanag.
Ang Vile Roar Demon ay huminto, nakaramdam ng kakaibang aura. Ano ito? Hindi nito maintindihan. Bakit hindi ako kinatatakutan ng mahinang demonyong ito? Baka alam niya ang kahinaan ko. Imposible. Pinakalma nito ang sarili na ang siyam na dating kasamahan ay patay na, at isang recruit tulad ni Gron ay imposibleng malaman ang kanilang mga sikreto. Isang malaking kuko ang bumagsak sa lupa upang magpakita ng lakas. Nagtapos ang halimaw. Ganap na imposible. Nagbabanta lang siya. Si Gron ay nakatayo pa rin doon, nag-iisa na humaharap sa kakilakilabot na kadiliman na bumabalot sa lahat. Ang mga mata ni Gron ay kumikinang sa nakakakilabot na intensyon habang nagbabala siya. Humakbang ka pa, mamamatay ka. Ang Vile Roar Demon ay tumawa ng mapang-uyam. Oh, tingnan mo ang hitsura mo. Gusto mo bang maging seryoso ako? Kung gayon, saksihan mo ito, ang aking kapangyarihan. Pinalabas nito ang primal na kapangyarihan, nagbago sa Heavenly Demon Descent at sumugod ng diretsyo. Pagkatapos ng kakilakilabot na sandali, si Gron ay nakatayo pa rin sa gitna ng larangan ng digmaan, habang ang marangal na recruit ay nakahandusay. Isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw na parang gumuho ang isang bundok. Bigla, ang Vile Roar Demon ay tumubo ng pakpak at lumipad palayo. Lihim na kinakalkula na ang pagharap sa isang hindi mahuhulaan na kalaban ay isang mataas na panganib, mababang gantimpala na sugal. Ang lahat ng mga recruit ay natigilan. Tumakas siya. Inilahad ni Gron ang kanyang duguan na kamay. Ang asul na balat, dilaw na buhok na demonyo ay tumingala, puno ng pag-iingat. Lihim niyang naisip, ano ang gagawin ng taong ito? Tulungan akong tumayo. Huwag kang magtangkang lumapit sa akin. Ako ang henyo ng 2 selyo, at siya ay isang alipin lamang. Tiske, sa tingin mo ba mahuhulog ako sa patibong na ito? Nagmatigas pa rin siya habang papalapit ang kamay ni Gron. Ngunit hinawakan lang ni Gron ang piraso ng kanyang balabal at hinila ito. Walang pakialam niyang ginamit ang tela upang punasan ang dugo sa kanyang kamay. Dahil sa kahihiyan, galit na umungol ang dilaw na buhok na demonyo, maruming magsasaka. Agad na nagtipon ang ibang mga recruit sa paligid ni Gron, nagtataka na nagtanong, ang Vile Roar Demon ay talagang tumakas sa takot. Anong trick ang ginamit mo? Isang malaking demonyo ang sumingit ng mayabang, ngunit maikli lang ang sagot ni Gron. Minsan akong sumilip sa demon countermeasure strategy ng tao. Sinasabi nito na ang Vile Roar Demon ay walang static vision, kaya hindi nila makikita kung mananatili kang nakatayo. Nagkagulo ang lahat nang marinig ang tungkol sa Demon Slayer. Kahit natatakot ay sabik silang nag-imbita sa isa't isa na manghuli ng halimaw upang makakuha ng merito. Tahimik lang na naisip ni Gron, ang Vile Roar Demon ay may top tier na paningin. Sige, pumunta kayo at mamatay ng isa-isa habang nakatayo. Ang dilaw na buhok na demonyo ay lumingon sa kanya ng may paghamak, nagbasa lang ng ilang libro, mayabang na, hindi mo ba ako iginagalang? Isang alipores ang nagtanong sa napahiya na dilaw na buhok na demonyo, Boss, ayos ka lang ba? At galit siyang tumanggi na natatakot siya. Sa isang masamang ngiti, inutusan niya ang 5 piling alipores, ipinagmamalaki ninyo ang inyong mga sikretong kasanayan, ngayon na ang oras upang ipakita ito. Sundan ninyo ang taong iyon at patayin siya sa pinakamahihiyang paraan. Ang 5 demonyo ay sabay-sabay na tumawa ng masaya, tinitiyak na ang kamatayan ng target ay magpapasaya sa kanilang Panginoon. Samantala, sinundan ng Demon Squad ang biktima sa isang nayon at nagpa siya na kumilos. Nag-iisa si Gron na naglalakad sa gitna ng tiwangwang at wasak na lupain. Bigla, lumitaw ang 5 demonyo, at isang matabang demonyo ang may kumpiyansang nagpahayag na sisiguraduhin ng kaniyang ulap na walang makakagambala. Ang pinunong demonyong pula ang balat ay nagmamadaling sinabi sa kaniyang mga kasama, bilisan nyo. Huwag nating hayaang mawala siya sa paningin. Nagtatago sa ulap, pinag-uusapan nila si Gron, hinahamak ang lason ng mahinang lahi ng ahas at sinasabing hindi mahalaga kahit makagat sila. Nagpa siya ang pinuno, maghihiwalay tayo para paalisin ang batang iyon. Bigla, sumigaw sa sakit ang matabang demonyo, at lumabas ang mga berdeng ahas ng enerhiya mula sa kaniyang tiyan. Kinain ng lason ang kaniyang katawan mula sa loob. Sumabog ang buong katawan ng demonyo sa isang nakakatakot na bugso ng nakalalasong enerhiya. Ang natitirang 4 ay nadamay sa nakalalasong usok mula sa pagsabog ng kanilang kasama. Isang demonyong parang duwende ang sumigaw habang nakahawak sa kaniyang mga mata, ang mga mata ko. May lason sa usok.
Ang isa pa ay namimilipit din sa sakit dahil sa kaniyang nagniningas na mga mata. Naisip ni Gron na ang 5 kasuklam-suklam na ito ay perpektong test subject para sa paggamit ng kaniyang mga selyadong kapangyarihan. Inaktibo niya ang Ancient Serpent Bloodline, ginamit ang thermal vision upang makita ang dilim at ang nakalalasong usok. Pagkatapos, ipinasok niya ang lakas sa kaniyang braso, at isinagawa ang Snake Strike. Ang mga ahas ng enerhiya mula sa kaniyang braso ay sumugod, mabilis na inatake ang mga kalaban. Sa nakamamatay na nakalalasong ulap, ang natitirang mga demonyo ay namimilipit at sumisigaw habang kinakain ng lason ang kanilang mga katawan. Naisip ni Gron na ang Ancient Serpent Bloodline na ito ay nagbigay talaga ng kamanghamanghang taktikal na kakayahan. Ang kapitan ng demonyo ay umungol ng parang halimaw, at nagsimulang magbago ang kaniyang katawan sa isang kakaibang anyo. Tahimik lang si Gron na nagmamasid, walang pagbabago sa kaniyang tingin. Pagkatapos mag-iba ng anyo, nagalit na hinamon ng kapitan si Gron, habang ang huling nakaligtas ay naghiyawan sa pagsuporta. Nag-ipon siya ng napakalaking bugso ng madilim na enerhiya sa kaniyang braso. Kaagad, isang malakas na hampas na may kasamang nakamamatay na itim na guhit ang pinakawalan. Umungol ang demonyo ng may kapangyarihan habang tinatapos ang atake. Ang kaniyang kasama ay namangha sa nakakatakot na lakas na iyon. Ang mga mata ni Gron ay nagningning ng matalim. Handa nang makipaglaban. Bumagsak ang talim ng palakol ng enerhiya, at tumalsik ang sariwang dugo ni Gron. Ang sandali ng pagbangga ay lumikha ng isang napakabangis na tanawin. Gayunpaman, ang mukha ng natitirang demonyo ay biglang nagbago mula sa pagtatagumpay patungo sa matinding takot. Nakatayo si Gron sa ibabaw ng bangkay ng kapitan, malamig na tinanong ang nakaluhod sa kaniyang paanan, "Bigyan mo ako ng dahilan." Hindi sapat na nakakumbinsi, tugon ni Gron sa kaniyang pagmamakaawa, inilalabas ang matatalim na pangil. Sa desperasyon, nagmadaling nag-alok ang demonyo, ituturo niya ang daan patungo sa lihim na kuweba ng kayamanan. Kinakalkula ni Gron na ang kayamanan ang eksaktong kailangan niya para sa sakripisyo, upang gisingin ang Molting Authority at mag-evolve. Tinanggap ang kasunduan, sumunod si Gron sa demonyo, na nag-anunsyo habang naglalakad na malapit na sila. Huminto silang dalawa sa harap ng isang maringal na talon, itinuro ng demonyo at sinabing, ang kayamanan ay nakatago sa kuweba sa likod ng talon. Biglang lumitaw si Gron sa likod ng natatarantang demonyong nagtuturo ng daan. Walang awa niyang ginamit ang katawan ng demonyo bilang panangga, at sumugod sa isang nakamamatay na bitag ng palaso. Nakatayo sa ibabaw ng dugo ng sawimpalad, malamig na nagbigay si Gron ng mapanuyang salamat. Ang pasukan sa lihim na kuweba ay isang napakalalim na balon, na binabantayan ng hindi mabilang na mga bitag. Samantala, sa ibang lugar, isang kagyat na ulat ang ipinadala mula sa isang kuta na hugis bungo. Isang demonyong sundalo ang nagmamadaling nag-ulat na ang Villeroy Demon ay naitaboy ng isang alipin na may lahi ng ahas sa training camp. Ang pinuno ng Round Mountain Territory, si Bone Crusher, ay ngumiti ng mapanukso, iniisip na ito ay talagang kawili-wili. Pagbalik sa kuweba, nagpakita si Gron ng pagkadismaya nang makita lang ang isang napakaliit na kabaong. Ngunit nang buksan niya ito, isang galit na boses mula sa dilim ang umungol, na nag-utos sa kaniya na ibaba ito. Ang demonyong asul ang balat at may blonde na buhok, ang may-ari ng kuweba, ay sumugod palabas mula sa dilim. Galit siyang sumigaw, "Paano mo nagawang galawin ang mga gamit ko?" Gumanti si Gron ng isang kasing bilis ng kidlat na sipa, binali ang kaniyang binti at pinahiyaw siya sa sakit. Ang blonde na demonyo ay natakot nang mapagtanto niyang tumaas ng husto ang lakas ni Gron, at naunawaan kung bakit nabigo ang kaniyang squad. Alam niyang hindi siya maaaring makipaglaban ng harapan sa masikip na espasyong ito, lalo na't sugatan ang kaniyang binti. Umatras muna. Nagpasya siyang tumakas upang iligtas ang kaniyang buhay. Kaagad, nag-iba siya ng anyo bilang isang ibon at lumipad palabas ng kuweba. Ang kaniyang innate na selyadong kapangyarihan na rock feather garment ay nagpahintulot sa kaniya na magpatubo ng mga pakpak at tumakas. Nabasa ng tubig talon, bumulong lang si Gron, isa pang demonyong ibon. Tumayo siya roon, nag-iisip tungkol sa mga demonyong ibon, at isang multo ng malalaking pakpak mula sa nakaraan ang tila lumitaw sa kaniyang likuran. Lumapag si Gron sa gilid ng bangin, naghahanda para sa pagtugis. Kumuha siya ng momentum, at mabilis na sumugod pababa sa madilim na lagusan. Sa isip ni Gron ay isa na lang ang natitira, ang mga lintik na demonyong ibon, sila ang pinakamarapat patayin.
Nagpakawala siya ng isang dagundong na sipa sa demonyong may pakpak. Ang demonyong asul ang balat at may blonde na buhok ay tumilapon, nagkalat ang mga balahibo habang bumabagsak siya sa kailaliman. Hindi pinahintulutan ang kalaban na makahinga, sumunod si Gron, at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok sa mukha nito. Isang brutal na follow-up na atake ang pinakawalan, na humarang sa lahat ng pagtatangka ng paglaban. Ang may pakpak ay bumagsak ng malaya, humampas ng malakas sa ibabaw ng lawa at lumikha ng isang malaking haligi ng tubig. Si Gron ay marahang dumausdos sa ibabaw ng tubig, at huminto ng may kapangyarihan. Nakatayo siyang matatag sa lawa, ang mukha ay may bahid ng dugo, at matalim ang tingin sa unahan. Ang demonyong lumulutang ay ngumisi. Hindi ko inasahang mahuhulog ka sa lawang ito. Napakasama ng iyong kapalaran. Biglang napansin ni Gron ang mga kakaibang alon na kumakalat sa ilalim ng kanyang mga paa. Bigla, hindi mabilang na nakakatakot na nilalang ang umahon mula sa tubig, at pinalibutan siya. Mahigpit na pumulupot ang mga halimaw kay Gron, at bumaon ng malalim sa kanyang laman ang kanilang uhaw sa dugong mga bibig. Ang demonyo ay nag-ekis ng mga braso at nagpaliwanag, ang mga uod na ito ng Round Mountain ay napakauhaw sa dugo. Masisiyahan ako sa panunood na ikaw ay lapain hanggang sa buto. Nagpatuloy siya sa kanyang monologo, ang updo lamang mula sa bangkay ng demonyong si Yuan Shan ang lumikha ng lawang ito. Kung buhay pa siya, matagal nang nalipol ang sangkatauhan. Sa kabila ng sakit, biglang gumanti si Gron, at nagbigay ng napakalakas na suntok sa mukha ng kalaban. Isang daloy ng dilaw na enerhiya ang hinugot mula sa katawan ng demonyo, na naglantad sa tattoo sa kanyang leeg. Naghigpit si Gron, nagliliyab ang kanyang mga mata sa gitna ng pulutong ng mga uod, tila sinisipsip ang mismong lakas ng mga ito. Ang demonyong may pakpak ay namangha sa lakas ni Gron. Ngunit mabilis siyang bumalik sa pagiging mayabang, at nangutya, ano ngayon kung malakas ka? Hindi mo mauubos ang mga uod na iyan kahit tumanda ka pa. Gumanti si Gron ng isang matinding atake. Bumangon ang mga ahas ng enerhiya, pinupunit ang mga uod habang nagmamadaling lumipad palayo ang demonyong may pakpak. Mula sa itaas, nagpatuloy siya sa pangungutya, maruming magsasaka. Sa bilis na iyan, hindi ka man lang karapat dapat magbuhat ng dumi habang mainit pa. Nagpatuloy ang mga ahas ng enerhiya ni Gron sa pagpatay. Ang demonyong may pakpak ay nanatiling mapagmataas. Napakabagal. Ang pagwagayway mo sa mga uod na ito ay parang pagpapalambot lang ng lupa ng mga bulate. Buong kumpiyansa niyang idineklara na ang magsasaka ay mamamatay sa pagod. Muling pumulupot ang mga uod at naging isang dambuhalang masa, na sumugod kay Gron. Ngunit sila ay biktima lamang, na walang awang pinunit-punutin. Nakatayo si Gron ng matayog sa ibabaw ng lawa, sa gitna ng hindi mabilang na nabubulok na bangkay ng uod. Isang dambuhalang ahas ng enerhiya ang sumirit mula sa tubig. Bumangga ito sa demonyong may pakpak ng may nakakatakot na bilis. Ang demonyo ay napasigaw sa takot, ang bilis niya. Bakit ito lalong bumibilis? Ang ibabaw ng lawa ay naging isang dagat ng maitim na dugo. Kalmadong sinabi ni Gron na kahit marami siyang napatay, napakahina ng mga ito, sapat lamang upang itulak siya sa pangalawang selyo, ngunit iyon ay sapat na para harapin ang nakakainis na ibong ito. Sa nagliliyab na mga matang puno ng balak pumatay, nagbanta siya, sa susunod na pagpikit, hahatiin ko ang bungo mo. Galit at nagdududa, hinila ng demonyong may pakpak ang kanyang pana, sumisigaw, baliw ka ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ngunit naglaho na si Gron, humarurot sa hindi kapani-paniwalang bilis, kaya ang kalaban ay namangha lamang, napakabilis. Ang demonyong may pakpak ay umungol sa galit, gago. Huwag mo akong maliitin. Palaso ng nagnangalit na kulog. Habang pinapakawalan ang palaso, bumulong siya na ito ang mahiwagang palaso ni Lord Shiu na nakuha niya maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang nagliliyab na dilaw na mga mata ay nagpakita ng kalupitan, habang sinusundan ang humaharurot na palaso. Natigilan si Gron, hindi inaasahang may ganoong kalakas na sandata ang kalaban, at nagmamadaling itinaas ang kanyang kamay upang salagin ang atake. Ang demonyo ay napasigaw sa pagtataka. Anong nangyayari? Habang ang maitim na mga ahas ay bumulwak mula sa katawan ni Gron. Mabilis na pumulupot at nilamon ng kumpol ng dambuhalang ahas ng enerhiya si Gron. Ang buong masa ng maitim na ahas ay naglubog sa kanya sa malamig na ilalim ng lawa. Isang maitim na kamay na may kumikislap na lilang kidlat ang umahon mula sa tubig,
na nagpapahiwatig ng isang nakakatakot na pagbabagong anyo. Ang demonyong may pakpak ay nagtatakang nagtanong, napatay kaya siya ng palasong iyon? Sa sandaling iyon, isang babaeng demonyong may kulay rosas na buhok ang nagmamadaling lumapit, "Kuya, ayos ka lang ba?" Tiniyak niya sa kanyang kapatid na ayos lang siya, at katatapos lang niyang harapin ang isang magnanakaw na naglakas loob na pumasok dito. Sa kanyang pisngi ay may gasgas na umaagos ang dugo, patunay ng labanan. Marahan siyang nag-abot ng isang maliit na supot, na iginiit na ito ang lunas para sa mata ng kanyang kapatid, at poprotektahan niya ito ng kanyang buhay. Samantala, sa ilalim ng lawa, napagtanto ni Gro na ang palaso ni Lord Shu ay nagdudulot ng mutasyon sa kanyang katawan. Ang kanyang isip ay napadpad sa isang purong puting espasyo, isang paggising ang nagaganap. Sa loob ng mga mata ni Gron, ang imahe ng dalawang ahas na nagkakabit ay bumuo ng isang simbolo ng kawalang hanggan. Infinity. Ang simbolo ng Ouroboros. Ang ahas na kumakagat sa sarili nitong buntot, ay naglabas ng maningning na liwanag. Nagising si Gron sa kanyang kamalayan, at sa wakas ay naunawaan na ang lahat. Isang daloy ng purong enerhiya ang nagsimulang magpakita, na bumubuo ng isang ganap na bagong kapangyarihan. Dahil sa tukso ng bihirang handog, pinilit ng likas na ugali ng katawan na automatikong magising ang kapangyarihan ni Gron, at naisip niya, tunay na isang matakaw na ahas. Isang bagong kapangyarihan mula sa lahi ng sinaunang ahas ang na-activate, pagpapalit balat, molting. Nagsimula ang proseso ng evolution. Sa ilalim ng lawa, isang matindi at masakit na pagbabagong anyo ang nagaganap sa isang pagsabog ng enerhiya. Sa pampang, ipinalagay ng mayabang na demonyong may kulay gintong buhok na tiyak na nalunod na si Gron sa ilalim. Sa wakas ay nakapag-relax na, pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha at huminga ng maluwag. Bigla, isang kidlat ang humati sa kalangitan. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang magkapatid ay tumingala nang biglang dumating ang malakas na pag-ulan. Ang langit ay umungol ng matindi na may maitim na lilang kidlat. Naramdaman ng demonyong may blonde na buhok ang pangamba sa harap ng mabagsik na agos ng maitim na kidlat. Nagsimulang bumula ang ibabaw ng lawa at naglabas ng nag-aapoy na lilang liwanag mula sa ilalim. Isang dambuhalang haligi ng enerhiya ang sumambulat mula sa tubig, na pumunit sa katahimikan. Ang shockwave, mula sa pagsabog ay nagpalipad sa magkapatid. May tumalon palabas sa kidlat. Sigaw ng lalaking may blonde na buhok, kaya nagtanong ang kapatid na babae sa pagkabigla. Nandoon, ang takot na babaeng may pink na buhok ay itinuro ang sentro ng pagsabog. Sa gitna ng nagngangalit na lawa, isang figura ang nakatayong matayog sa isang bato, nababalutan ng agos ng maitim na kidlat. Hindi makapaniwala ang demonyong may blonde na buhok sa kanyang mga mata. Nagbalik si Gron sa isang ganap na bagong anyo, nakakabigla at puno ng kapangyarihan sa gitna ng unos. Ang magkapatid na demonyo na may pakpak na balahibo ay matapang na humarap sa kalaban sa ilalim ng malakas na ulan. Isang itim na entidad na binalutan ng kulay ube na kidlat ang nagpakita, nagdeklara tungkol sa katawan ng mabangis na kulog at sa kamatayang matagal na nitong hinihintay. Mayabang na inamin ng entidad ang pagkakamali nito, ngunit sumigaw ang nakababatang kapatid, sinasabing huwag maging kampante ang magsasaka. Agad-agad, isang alon ng mapanirang kulay ube na enerhiya ang pinakawalan, dumiretso sa magkapatid. Tumilapon sa himpapawid ang nakababatang kapatid, nataranta ng mapagtantong naloko siya. Habang tinatagos ng itim na enerhiya ang kanyang mga pakpak, naisip ng umaatake na hindi sapat ang mga uod na ito para gamitin niya ang buong lakas niya. Isang nakatutok na sinag ng madilim na enerhiya ang binaril sa ibabaw ng lawa, na nagdulot ng matinding pagsabog ng tubig. Sumigaw ang nakatatandang kapatid na babae ng may matinding pighati, desperadong nasaksihan ang eksena. Nanatili siyang nag-iisa sa liblib na baybayin, lubusang bagsak sa ilalim ng malamig na ulan. Habang lumulubog sa tubig, kinamuhian ng nakababatang kapatid ang sarili niyang kahinaan. Ngunit pagkatapos, ang ideya na hindi patatawarin ng halimaw ang kanyang ate ay nagpasiklab ng apoy ng determinasyon. Umungol siya ng malakas, nagpakawala ng isang haligi ng nagliliyab na gintong enerhiya mula sa kanyang katawan. Ngumisi lang ang itim na entidad. Nagpapakita ng pagkasabik sa biglaang pagbabagong ito. Nagising ang kapangyarihan ng nakababatang kapatid, nagbago na may malalaking pakpak ng rock feather, dala ang lakas ng panghahamak ng langit. Lumuluha ang ate, napagtantong sa wakas ay nagising na ang kapangyarihan ng kanyang kapatid.
Sa bagong determinasyon, idineklara niyang hindi na siya magiging pabigat at inaktiba ang mata ng demonyong pagkontrol upang magpatawag ng halimaw. Isang dambuhalang halimaw dagat ang lumitaw mula sa tubig sa kanyang utos, habang ang nagbagong anyo na kapatid ay lumilipad sa himpapawid. Sumigaw siya, ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang kontrolin ang makapangyarihang halimaw. Mula sa itaas, nagpakawala ang nakababatang kapatid ng hindi mabilang na mga palaso ng panghahamak ng langit, nagbuhos ng ulan ng gintong liwanag sa kalaban. Sa harap ng pangkalahatang pag-atake, ibinaba ng itim na entidad ang sentro ng grabidad nito, kumikislap ang kulay ube na kidlat sa paligid nito, handang lumaban. Ang kulay ube na kidlat ng itim na entidad ay marahas na bumangga sa ulan ng mga palaso ng liwanag. Sunod-sunod na gintong palaso ang pumunit sa kadiliman, itinulak ang kalaban sa depensa, ang bangkay ng ipinatawag na halimaw ay napunit at nagkalat sa labanan. Sumabog ang kulay ube at gintong enerhiya, na lumikha ng isang mapanirang buhawi. Ngunit iyon ay pain lamang, ang tunay na halimaw ay umikot sa likuran ng itim na entidad. Nakatayo siya ng matatag sa gitna ng tubig, umaapaw ang mapanirang enerhiya sa paligid niya. Ito na ang pagkakataon natin. Sigaw ng ate, habang ang nakababatang kapatid ay nag-iipon ng nagliliyab na gintong bola ng enerhiya. Naisip ng nakababatang kapatid, ginamit nila ang bangkay ng halimaw bilang pain upang ilunsad ang sorpresang pag-ataking ito. Nilamon ng dambuhalang gintong enerhiya ang itim na entidad. Inaktiba ng ate ang mata ng demonyong pagkontrol, dumugo ang kanyang mga mata upang palakasin ang kanyang halimaw. Dahil sa dagdag na lakas, nagpakawala ang ipinatawag na halimaw ng isang sinag ng mapanirang liwanag mula sa nag-iisa nitong mata. Bumababa ang lakas niya, hindi mo ito kayang salagin. May kumpiyansang deklara ng nakababatang kapatid. Sa gitna ng bagyo ng enerhiya, isang boses ang umalingaw, kahanga-hanga, bata. Isang atake na hindi masasalag. Kaya kailangan kong sirain. Nagpakawala ang itim na entidad ng isang kulay ube na shockwave na sumira sa lahat. Pagkatapos ng atake, nakahandusay ang magkapatid na demonyo sa ibabaw ng tubig, lubusang natalo sa ilalim ng malakas na ulan. Mahinang inabot ng nakababatang kapatid ang isang pulang supot sa kanyang ate, kunin mo. At tumakas ka, ngunit sumagot ang babae, paano kita iiwan? Mahigpit na hinawakan ng kanyang sugatan na kamay ang supot, ang huli nilang mahalagang bagay. Malamig na lumapit ang itim na entidad, ang paa nito ay tumapak sa naghihingalong katawan ng nakababatang kapatid. Ibalik mo sa akin. Nagmamakaawa ako. Desperadong nagmakaawa ang bata nang bumukas ang supot, at maraming mata ng tao ang gumulong sa tubig. Kalmadong ipinaliwanag niya, ang sakit sa mata ng iyong ate ay nangangailangan ng pagkain ng mga matang ito upang hindi siya mabulag, isang problemang malulunasan sana ng healing magic, ngunit pinili ninyong agawin ang paningin ng iba. Umiiyak na nagmakaawa ang magkapatid na demonyo, handang isuko ang mga mata kung sila ay palalayain. Malamig na nagtanong si Gron, nang hukayin ninyo ang mga mata nila, nagmakaawa ba sa inyo ang mga biktima? Ang tanong ay parang kidlat na tumama sa kanila, na nagpatahimik at nagpataranta sa dalawa. Nagngingit-ngit na pinilit sila ni Gron na sumagot ng tiyak, oo o hindi. Sa harap ng mapait na katotohanan, ang magkapatid ay nanatiling tahimik sa kawalan ng pag-asa. Ang demonyong babaeng may kulay rosas na buhok ay mahinang bumulong ng isang walang buhay na sagot, nakalimutan ko na. Naisip ni Gron, gaano man kasibilisado ang lahi ng demonyo, hindi nagbabago ang kanilang kalikasan. Lumipat lang sila mula sa hindi sinasadyang pananakit sa iba patungo sa sadyang pananakit para sa sarili nilang kapakinabangan. Galit na kinagat ni Gron ang mansanas. Hinahamak ang kanilang pag-iisip na ituring ang buhay bilang basura. Napagtanto niya na ang katawan ng mabangis na kulog ang pinakamalaking ani niya pagkatapos ng labanang ito. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay gumugugol ng napakaraming enerhiya ng selyo, kaya hindi ito maaaring gamitin ng basta-basta. Sa ibang lugar, isang demonyo ang nag-uulat sa pinuno tungkol sa dalawang bangkay na natagpuan. Nagtapos siya na ang dalawang ulo ay pinasabog ng isang atake ng kidlat, isang napaka-brutal na pamamaraan. Nakatayo sa mataas na lugar at nagmamasid, napagtanto ni Bone Crusher na may isang hindi inanyayahang bisita ang pumasok sa kanyang teritoryo. Samantala, ang anino ni Gron ay nagtatago sa gitna ng makapal na kagubatan. Nag-utos si Bone Crusher, mula ngayon,
Ang bawat misteryosong pagkamatay ng mga bagong henyo ay dapat imbestigahan ng sarili kong mga kamay. Si Gron, na nakasuot bilang isang magsasakang may dalang asarol at nakasuot ng sombrero, ay tahimik na dumaan sa kagubatan. Biglang lumingon si Bone Crusher, matalim ang tingin na tila may natuklasan. Hinarang niya si Gron at nagtanong, "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Sumingkit ang mata ni Bone Crusher, at pagkatapos ay napagtanto, naaalala ko na. Ikaw, ang magsasakang alipin na nagpatakot sa umuungol na demonyo. Itinulak ni Bone Crusher si Gron, na nagpahayag na may mas mahalaga siyang gagawin. Dinaganan niya ng paa si Gron, inutusan ang aliping magsasaka na kumuha ng masasarap na prutas para sa kanya. Walang magawa si Gron na nakahandusay sa paanan ng makapangyarihang babaeng demonyo. Yumuko si Bone Crusher, nagbabantang bumulong na kung hindi niya ito gagawin, siya mismo ang magiging masarap na pagkain. Pagkatapos magbabala, tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Tumayo si Gron, tahimik na nag-analisa. Sapat na ang isang maikling sagupaan upang subukan ang lakas ng kanyang seal, nasa ika-4 na antas ito at nakatuon sa depensa. Sinuri niya ang sarili, itinuturing akong speed type na demonyo ngayon, may kalamangan laban sa strength type, ngunit kulang ako sa epektibong kakayahan sa pag-atake laban sa mga may matibay na depensa. Habang tinitingnan ang anino ni Bone Crusher, nang hihinayang na naisip ni Gron na kung mapapatay niya ito, ang kanyang kakayahang Mountain of Corpses, Sea of Blood ay lubos na uunlad. Inamin niya ang mapait na katotohanan, hindi lang ito tungkol sa counter system, napakalaki ng agwat sa pagitan namin pagdating sa purong lakas. Gayunpaman, isang matinding pagnanasa ang sumiklab, nagtaka siya kung paano pipigilan ang nakababaliw na pagnanais na pumatay. Isang dambuhalang mata ang bumukas sa langit na puno ng babala, opisyal nang nagsimula ang pangangaso. Samantala, sa kanyang silid-aklatan, binubuklat ni Bone Crusher ang mga pahina ng aklat tungkol sa iba't ibang uri ng innate seals. Bulong niya, "Hindi rin ito. Ang mga sugat sa bangkay ay hindi dulot ng ganitong uri ng kuryente." Bumukas ang aklat sa pahina na nagpapakilala sa kakayahang Mountain of Corpses, Sea of Blood, isang kapangyarihang lumalakas sa bawat buhay na kinukuha. Malalim na nag-iisip si Bone Crusher habang binabasa ang tungkol sa kakilakilabot na kapangyarihang iyon. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa mesa, hindi pa rin matukoy kung anong uri ng seal ang sanhi ng pagkamatay ng dalawa niyang tauhan. Sa ibang lugar, nakatayo si Gron sa tuktok ng bundok, determinado na maging matiyaga at maghanap ng paraan upang mapalakas ang kanyang sarili para mapabagsak si Bone Crusher sa isang atake lamang. Isang maliit na demonyong parang ibon ang nagmamasid sa dalawang demonyo na palihim na nagdadala ng mga kalakal, nag-aalala ang isa, "Dahan-dahan, kung malaman ito ng commander, patay tayo." Pinakalma siya ng isa, "Huwag kang mag-alala, napakalihim ng lugar na ito, hindi ito matutuklasan ng commander." Agad na lumipad ang demonyong ibon, nagpasa ng impormasyon sa isang nilalang na parang palaka na naghihintay sa ilalim ng lawa. Umahon si Gron mula sa tubig, ang kanyang nagniningas na pulang mata ay nakatitig sa nilalang na parang palaka na naghihintay. Bahagyang hinawakan ng nilalang na tagapaggabay ang kanyang paa, tahimik na naisip ni Gron na ito ang lihim na daanan para makapag-level up siya. Samantala, isang demonyong guwardiya ang nagbabantay sa harap ng malaking pasukan ng kuweba, ang daan patungo sa isang black market. Pagdating ni Gron, hinarang siya ng isa pang guwardiya, humihingi ng black market pass card bago siya papasukin. Paglampas sa pinto, pumasok si Gron sa isang mataong pamilihan, kung saan nagtitipon ang hindi mabilang na uri ng demonyo upang magbenta at bumili. Malamig siyang dumaan sa karamihan, itinulak ang isang demonyo na may nagliliyab na kamay. Habang naglalakad, narinig ni Gron ang mga reklamo tungkol sa pagbabawal sa pagbebenta ng buhay na tao at mga kaugnay na produkto. Sa isang stall, isang demonyo ang nagbebenta ng isang bihirang material na tinatawag na scythe steel, na nangangakong magpapalakas ng kapangyarihan ng 10 beses. Ngumisi si Gron, tahimik na naisip na puro tsismis lang iyon dahil wala pa siyang narinig na panday na nakagawa ng ganitong uri ng asero. Sa kabilang sulok, isang demonyong parang pusa ang sumisigaw sa isang nagbebenta ng kontrabando dahil sa pagbebenta ng puso ng 2 paang nilalang, napagtanto ni Gron na ito ang kailangan niya. Patuloy niyang narinig ang usapan tungkol sa commander na nag-utos ng pagbabawal sa human trafficking at pag-aalipin 2 taon na ang nakalipas, na nagdulot upang isipin ng marami na nababaliw na ito.
Naghinuha si Gron na ang kakaibang pagkilos ng commander na ito ay tiyak na bahagi ng isang mas malaking pakana. Sa gitna ng pamilihan, isang pulang balat na slave master ang nagbebenta ng isang grupo ng gusgusing aliping tao, ngunit tinawag ng karamihan na depektibong paninda. Nagmamadaling pinakalma ng slave master ang karamihan, nangangakong ibebenta ang batch na ito sa clearance price. Lumabas si Gron mula sa dilim, malakas na nagpahayag na gusto niya silang bilhin lahat, na ikinaninsulto ng slave master dahil sa kanyang mahirap na hitsura. Nag-alok siya ng isang kidlat na palaso bilang kapalit, agad na nagbago ang ugali ng slave master nang mapagtanto niyang iyon ang lihim na sandata ng kasamang batang may blonde na buhok. Habang nag-uusap ang dalawang panig, nagsimulang kaladkarin ng mga tauhan ang mga alipin, sumigaw ang isang batang may piring sa mata na humihiling na tumigil sila. Marahas na kinaladkad ang bata, ngunit pilit pa rin itong sumisigaw at tinatawag ang iba. Bumagsak ito sa lupa, pilit na gumagapang at nagmamadaling tumakbo ang sinuman. Isang lubid ang humigpit sa leeg, at isa pa ang bumaon ng malalim sa paa, na nagdulot upang mamimilipit ang bata sa matinding sakit. Tiningnan ng slave master ang mga bilanggo, tahimik na nang hinayang dahil balak niyang magtira ng isa para sa sarili niya. Samantala, nagmamadaling binuksan ng isang tauhan ang pinto, bumubulong tungkol sa pangangailangang ibenta agad ang isang mahalagang kalakal. Sa labas, ang mabigat na pintong kahoy ng lungga ng mga nagbebenta ng tao ay nanatiling tahimik sa ilalim ng nagliliyab na sulok. Biglang, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng punitin ng isang agos ng madilim na enerhiya ang katawan ng demonyo. Sumigaw ito sa matinding sakit. Ang katawan ay napunit at nalunod sa dagat ng dugo. Nagbalik ang katahimikan, tanging ang pintong kahoy na lang ang natira, na ngayon ay nabahiran ng sariwang pulang dugo. Dahan-dahang bumukas ang pinto, nagbubunyag ng isang mahiwagang kulay ube na liwanag mula sa loob. Malamig na lumabas si Gron mula sa dilim, ang kanyang katawan ay nakatayo ng matayog sa gitna ng liwanag. Iniwan niya ang isang silid ng kamatayan sa likuran niya, hindi man lang lumingon. Sa loob, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad, nagkalat ang mga bangkay ng demonyo, at ang dugo ay umaagos na parang ilog. Pagkatapos, sa isang daanan, inutusan ng slave master ang grupo ng mga alipin na nailigtas na manatiling tahimik. Ipinakita niya ang kanyang matatalim na ngipin, nagbabantang pupunitin ang kanilang mga dila at ihawin para sa hapunan. Agad na kumilos si Gron, isang mabilis na hiwa ang pumunit sa katawan ng slave master. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Bumulong na sa wakas ay sapat na ang lakas, at natapos na ang isang cycle ng pagbilang. Napaluhod ang batang may blonde na buhok, humihikbi sa takot sa harap ng pugot na bangkay ng demonyo. Tumingala ito kay Gron. Nauutal na tinawag siyang demonyo, isang demonyo sa gitna ng mga demonyo. Tahimik na naisip ni Gron, buti na lang at bihira ma-activate ang Day of Happiness Authority sa mga unang antas. Humarap siya, nakatingin sa dalawang bata na nanginginig sa takot. Inabot ni Gron ang isang balutan ng tela sa harap ng batang may piring sa mata, ito ba ang sa iyo? Masayang sumigaw ang bata, nagmamadaling kinuha ang kanyang gamit-gamit ang dalawang kamay. Inutusan ni Gron ang katatapos lang na nailigtas na grupo ng mga alipin na sumunod sa kanya, habang nag-aalangan namang nagtanong ang batang babaeng may blonde na buhok tungkol sa bag. Kinalagan niya ang mga tali, na nagpahayag na ayaw niyang makita ang iba na nakatali. Sa loob ng bag ay may isang set ng maliliit na kahoy na estatwa, na naglalarawan sa 5 dakilang bayani at isang nilalang na parang palaka. Isang lalaki sa grupo ng mga alipin ang sumigaw sa tuwa nang bumalik ang kanyang paningin, ngunit agad siyang sinaway ng kanyang kasama dahil sa padalos-dalos na pagsasalita sa kanilang tagapagligtas. Nagmadaling magpaliwanag ang kaibigan, habang tahimik namang ginamit ni Gron ang healing art para pagalingin ang mata ng bata at nagpasalamat ng paulit-ulit ang bata. Nagdududa pa rin ang batang babaeng may blonde na buhok, tinanong kung bakit sila ililigtas ng isang demonyo tulad ni Gron, at maikli lang siyang sumagot, dahil gusto ko. Ang prangka at napakasimpleng sagot ay nagpatahimik ng tuluyan sa bata. Nagpakita si Gron ng pagkainip, at sumigaw, hindi mo ba nakikita na abala ang iyong Panginoon? Tumahimik ka, bata. Tiningnan niya ang buong grupo ng mga takas, at bumulong habang iniisip kung ano ang gagawin para paalisin sila. Ang buong grupo ay nalubog sa mabigat at awkward na katahimikan. Ang nakakabinging katahimikan ay bumalot sa lahat. Naramdaman ng batang babaeng may blonde na buhok na kakaiba at nakakahiya ang kapaligiran. Bigla,
May naisip siyang ideya para sirain ang katahimikan. Lumunok ang bata, at kinuha ang atensyon ng lahat. Hayaan ninyo akong magkuwento ng isang joke. Sinimulan niya ang kwento tungkol sa isang tavern sa Fionia na may promo na kalahating presyo para sa pangatlong baso. Ikinuwento niya ang dulo, kaya pumasok ang isang lalaki at sinabi sa bartender, "Bigyan mo ako ng pangalawang baso." Ang mga lalaki at ang bata sa grupo ay nagtinginan lang ng walang ideya, hindi nila lubos na naintindihan ang kahulugan ng kuwento. Naghintay ang bata sa katahimikan, ngunit walang nagbigay ng reaksyon. Bigla, isang mahinang tikhim ang narinig mula sa likuran. Ang lalaking kalbo ay humalakhak sa tuwa, habang ang bata ay naiyak sa sobrang tuwa dahil sa wakas ay may nakaintindi sa kanyang sense of humor. Biglang kumilos si Gron, at isang itim na ahas ang lumabas mula sa kanyang braso. Mabilis itong pumulupot kay Sula, na nagpasigaw sa bata sa takot. Ang iba pang mga alipin ay naging biktima rin, at naghihirap sa pagkakapulupot ng ahas. Ang lalaking kalbo ay nagulat at napabulalas, tagapagligtas. Malamig silang tiningnan ni Gron, at nagkomento, "Napaka-inosente." Ipinagpatuloy niya ang kanyang malupit na aral, na iginiit na ang mga demonyo ay hindi kailanman mapagkakatiwalaan. May masamang ngiti, ipinahayag niya na mararanasan nila ang pinakamasakit na kamatayan upang matandaan nila ang aral na ito. Pagkatapos noon, lahat ng nailigtas ay bumagsak sa lupa, walang kagalaw-galaw. Sa dilim, lumiwanag ang mga mata ni Gron habang tinatanong kung ano ang kanilang nilalabanan na ayaw ba nilang mamatay sa lason. Ngunit si Sula, sa kabila ng takot, ay natuklasan ang katotohanan, "Wala kang balak patayin kami. Gusto mo lang kaming patulugin." Ipinaliwanag ng bata na walang magsasabi sa patay na tandaan ang aral, at pagkatapos ay tinanong kung bakit siya ganoon kasigurado. "Dahil isa kang mabuting demonyo. Kaya ako nagtitiwala sa iyo." Mariing sabi ni Sala habang umiiyak. Tahimik na tiningnan ni Gron ang batang walang malay sa lupa at nagtanong, "Kaya, ano ang gusto mo ngayon?" Walang pag-aalinlangang sumagot si Sala, "Gusto kitang sundan." Ngunit malamig siyang tinanggihan ni Gron, na sinabing hindi niya kailangan ng walang silbing pabigat. Ang batang babae na si Sula, isang panday, ay iginiit na hindi siya magiging pabigat at tinanong ang pangalan ni Gron. Ang pangalang Sala ay nagpatigil kay Gron, at napagtanto niyang ang bata ay apo ni Alexia. Nagulat si Sala nang malaman niyang kilala ng nasa harapan niya ang kanyang lolo. Nagbalik tanaw si Gron, at sinabing matagal na silang magkakilala, at binuhat pa raw niya ito noong bata pa. Ang alaala ay nagdala sa kanya pabalik sa isang pandayan na umaalpas ang usok sa ilalim ng asul na kalangitan. Iyon ang lugar kung saan ipinahayag ng panday na si Alexius ang kanyang prinsipyo, hindi siya kailanman gagawa ng espada para sa mga nananakit sa kanilang kapwa at sa mga pumapatay sa mga inosente. Sa alaala, tiningnan ni Alexius si Gron ng may pagdududa, at nagsalita, "At ikaw," ipinahayag niya, "bumaho ka sa dugo ng iyong lahi at ng mga inosente, kahit mahigit 10 taon na, naaamoy pa rin ito ng aking selyo." Pinalayas siya ng panday, ngunit ipinaliwanag ni Gron na inutusan siya ni Ate Dia na hanapin ang pinakamahusay na panday upang gumawa ng isang malaking espada mula sa Angsi Steel. Nagdududang nagtanong si Alexius tungkol kay Ate Dia ng Mercy Sect. Nang tumango si Gron at kinumpirma na kasama niya ito, bahagyang nagbago ang tingin ng panday. "Sige," sabi ni Alexius, "may utang ako sa kanya, at babayaran ko iyon sa pamamagitan ng pinakamahusay na espadang ito." Ipinakita niya ang isang estatwa ng Diyosa ng Awa, at ipinaliwanag na gagamitin niya ito bilang sword guard. Tinanong ni Gron kung kailan niya makukuha ang espada, sumagot si Alexius na kailangan niyang maging matiyaga at maaari siyang bumalik upang tingnan anumang oras. Biglang naalala ng panday, "Oo nga pala, manganganak na ang manugang ko, kailangan kong mag-imbita ng iskular para magsulat ng basbas." Ang daloy ng alaala ay lumipat sa ibang eksena, kung saan nakahandusay si Gron sa puting nyebe. Sa gitna ng pagkawasak, nakaupo si Alexius, yakap ang isang sanggol sa tabi ng malaking espadang nakabaon sa nyebe. Nagtanong si Gron ng nakaraan, "Alexius, nasaan ang aking espada?" "Nasa pintuan." "Kunin mo na lang," sagot ng panday, na may pagod na boses. Nagulat si Gron nang makita ang pangalang Sola na nakaukit sa espada, at kinumpirma ni Alexius na iyon ang pangalan ng kanyang apo, at pangalan din ng espada. "Paano ang mga magulang ng bata?" tanong ni Gron, na may masamang kutob. Masakit na ikinuwento ni Alexius, "Patay na sila.
Isang kawan ng mga halimaw na nagpakilalang demonyo ang sumalakay sa nayon. Pinatay nila. Lahat ng nakita nila, nawala ang boses niya sa malamig na niyebe. Natigilan si Gron, napagtanto na iyon ay mga demonyo, at tinanong kung pareho rin ba ang sinapit ni Ate Dia at ng minamahal ni Alexia. Oo, nagngalit ang ngipin ni Gron, namumula ang mga mata sa galit, lahat sila ay namatay dahil sa mga demonyo. Tiningnan niya ang natutulog na sanggol, at mapait na naisip na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang bata na makatanggap ng basbas. Sa alaala, ibinulong ni Gron ang pagpapala sa sanggol na si Sula, umaasang magkakaroon siya ng buhay na walang pagdurusa. Ipinangako niya na ang pangalang Sula ay sasama sa kanya sa madugong landas ng pagpatay. Tiningnan ni Alexius ang bayani at tinanong kung kailangan pa ba niya ng awa. Awa, tanong ni Gron sa sarili habang ibinabaon ang malaking espada sa malamig na niyebe. Para sa kanya, ang pagpapagaling sa mga nasaktan ay isa lamang paraan ng panlilinlang sa sarili. Sa harap ng walang katapusang kawan ng mga demonyo, nagpasya si Gron na kumilos sa sarili niyang paraan. Lilipulin niya ang lahat ng masasama bago pa man sila makapanakit ng inosente gamit ang espadang may pangalang Sala. Mag-isang sumugod si Gron sa patayan, at nabalutan ng dugo ng kalaban ang kanyang talim. Patuloy siyang nagtaga at pumatay, determinado na gawing bundok ang mga bangkay ng kalaban. Ang kanyang mukha ay nabahira ng dugo, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot. Nakatayo sa tuktok ng bundok ng mga bangkay ng demonyo, muling binigyang kahulugan ni Gron ang awa, ito ay ganap na paglipol. Pagbalik sa kasalukuyan, nagtatakang tinanong ni Sala kung bakit nag-anyong demonyo si Gron at mukhang mas bata kaysa sa paglalarawan ng kanyang lolo. Iniiwasan ni Gron ang tanong. Sinabing dahil lang iyon sa magandang pag-aalaga sa balat, at siya naman ang nagtanong kung bakit siya nahuli. Mariing sinabi ni Sula na hindi siya babalik hanggat hindi niya naihahanda ang pinakamalakas na espadang pamatay demonyo. Dahil sa paghihikayat ni Gron, masaya siyang nagtanong kung talagang naniniwala ba ito na kaya niya. Mapag-isipang inamin ni Gron na ang pagkakaroon ng layuning habulin ay isang bagay na kainggit-inggit. Sa ibang lugar, nakakita ang mga nailigtas na alipin ng isang liham mula sa Vampire Knight. Masayang sumigaw ang isang lalaki na sila ay iniligtas ng alagad ng baliw na pumatay ng demonyo na si Gron. Tumingala ang batang nakapiring, nagdududa kung totoo ba iyon. Bumalik si Gron. Ipinaalam kay Sala na naasikaso na ang tatlong iba pa at nagdala rin siya ng ilang kagamitan sa pagpapanday. Ipinagmalaki ni Sula ang kanyang sariling gawang pandayan, na sinabing napakadali lang iyon para sa kanya. Gayunpaman, napabuntong hininga siya dahil sa kakulangan ng bihirang material na Soul Song Steel, na nasa kamay ng lahi ng mga demonyo. Biglang inilabas ni Gron ang isang piraso ng metal na may ginintuang disenyo sa harap ng nagulat na si Sala. Sinabi niyang pinulot lang niya iyon sa daan, na nagpasigaw kay Sula sa tuwa, tinawag siyang master ng pagnanakaw. Tinanong ni Gron si Sula kung alam niya kung paano pandayin ang ganitong uri ng asero, at buong pagmamalaki niyang sinabi na siya ang isa sa 3 panday lamang sa mundo na kayang gawin iyon. Nang magtaka si Sula tungkol sa pangatlo, inihayag ni Gron na iyon ay ang kasalukuyang henerasyon ng Conquest Demon King, si Agricola. Ipinaliwanag pa niya na 6 na sandata lamang nagawa sa Soul Song Steel ang kasalukuyang umiiral sa mundo. Napagtanto ang banta mula sa bagong henerasyon ng demonyo, lihim na nagpasya si Gron na bilisan ang kanyang pagpapalakas. Nang tanungin ni Sula kung saan siya pupunta, maikli lang ang sagot ni Gron na ipagpapatuloy niya ang pangangaso. Samantala, sa pribadong hot spring ng pinuno ng rehiyon ng Yuanshan, nagulat ang isang tauhan na walang nakaligtas sa massacre sa black market. Si Bone Crusher, na nakababad sa tubig, ay walang emosyong nag-utos na isabit ang mga bangkay ng mga lumabag sa batas sa plaza bilang babala. Binaliwala niya ang tanong tungkol sa paghahanap sa salarin at pinalayas ang kanyang tauhan. Pagkatapos, nagbigay pa si Bone Crusher ng isa pang malupit na utos tungkol sa pagkain ng mga alipin. Lumubog siya sa tubig, nagpapahinga. Pagkatapos ay umahon siyang muli, bumubulong sa sarili na nagke-crave siya ng dekalidad na asukal. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga demonyo ang nag-uusap tungkol sa kaguluhan at nag-aalala na baka may mataas na antas ng kalaban na nakapasok. Tinalakay nila ang kakayahang baguhin ang ipinapakitang antas ng selyo, isang napakahusay na kasanayan, habang tahimik na nakikinig si Gron sa malapit. Dumaan si Gron sa karamihan, lihim na nag-iisip na mas nag-iingat na ang mga demonyo, kaya mas mahirap nang maghanap ng mahihina para mag-level up.
Sa malapit, dalawa pang demonyo ang sumuri sa isang bangkay, nag-uusap tungkol sa pagkamatay ng isa pang henyo. Tahimik na umalis si Gron, lihim na itinatanggi na hindi siya ang salarin sa pagpatay na ito. Nakatayo si Gron sa gitna ng gibang pamayanan, nag-iisip. Bukod sa akin, may iba pa bang maninila rito? Tahimik siyang naglakad sa mapanglo na daang lupa. Ang kanyang berdeng mga mata ay nagningning sa matinding pagbabantay. Ang paligid ay isa lamang mapanglaw na tumpok ng mga guho. Binalot ng nakamamatay na katahimikan ang bawat eskinita. Ngumisi si Gron, lihim na nag-iisip na ang taga-subaybay ay tiyak na hindi pumunta rito para mag-aral magtanim ng palay. Bigla, isang nakabalabal na itim na anino ang lumitaw sa bubong. Umalingaw-ngaw ang isang tunog na humahati sa hangin. Sumugod pababa ang estranghero upang atakehin si Gron sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang suntok ni Gron ay naharangan ng itim na braso ng kalaban. Nagulat siya sa kakayahan ng kalaban sa matinding pagtatanggol. Ang misteryosong itim na anino ay nakatayo sa itaas, mapanghamak na nakatingin sa ibaba. Galit na nagpakawala si Gron ng sipa na nagpabali sa poste ng kahoy sa tabi niya. Tila kinokontrol ng nakabalabal na figura ang isang agos ng tubig upang maghanda para sa susunod na atake. Muli siyang sumugod kay Gron, desididong huwag siyang bigyan ng pagkakataong huminga. Gago, tinamaan ka na, gusto mo pa. Bulong niya. Mukhang masyado kitang tiningala, ganti ni Gron, biglang hinawakan ng mahigpit ang pulso ng kalaban. Sumabog ang isang bugso ng madilim na enerhiya, at madaling dinurog ng kanyang kamay ang depensa nito. Natigilan ang umaatake, hindi makapaniwala sa nakakatakot na kapangyarihang kakalabas lang. Ang mabangis na madilim na enerhiya ay patuloy na bumubuhos mula sa katawan ni Gron, hudyat na magsisimula na ang isang hindi patas na labanan. Isang nakakakilabot na pagsabog ang yumanig sa lupa, hudyat ng mga aftershock ng isang matinding labanan. Ang marahas na itim na enerhiya ay umikot sa paligid ni Gron, dinudurog ang lahat ng nasa sakop nito. Lihim na namangha si Gron, hindi inaasahang kayang taasan ng kalaban ang density ng seal energy sa buong katawan nito upang salagin ang atake. Pagkatapos ng pagbangga, naghiwalay ang dalawa. Ang misteryosong umaatake ay nakatayo sa isang guhong bato habang nagsuot muli ng damit si Gron. Ang tanawin ay wasak, tanging mga piraso at basag na lupa ang natira bilang patunay ng naganap na mapangwasak na kapangyarihan. Ganap na nagpakita ang umaatake, isang babaeng may pakpak ng paniki, na nagdesisyong itigil ang paghabol dahil sa bilis ni Gron. Ngumisi siya, lihim na iniisip na si Gron ay isang napakadelikadong tao, na dapat pugutan ng ulo agad o gawin asong tagahabol. Samantala, napagtanto ni Gron na sa kasalukuyang lakas niya, panlabas na sugat lang ang kaya niyang idulot sa babae, kailangan niyang magpalit ng balat mold at gumawa ng bagong espada. Bigla, isang matinding kirot ang sumakit sa ulo ni Gron. Isang malabong imahe ng sarili niya na nakahawak sa mukha sa sakit ang dumaan, parang isang piraso ng nakalimutang alaala. Sa malayo, nanlaki ang mata ng babaeng may lilang buhok sa takot, tila nakilala ang tunay na pagkatao niya, Sura. Lumipat ang eksena sa isang magulong pandayan, tinanong ni Gron si Sula kung bakit hindi siya naglagay ng sistema ng bentilasyon. Patay, masisira na ang temperatura. Natatarantang sigaw ni Sula at nagmamadaling tumakbo patungo sa apuyan. Gamit ang kanyang maliksing kamay, mahigpit niyang kinuha ang nagbabagang bakal gamit ang sipit. Marumi ang mukha ni Sula ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding pagtuon. Maingat na inilagay ng bata ang isang mahalagang material sa loob ng apuyan, sa ilalim ng mapagmasid na tingin ni Gron. Ito ang espada na ginawa ko para sa iyo, Tiyo. Masayang ipinakita ni Sula ang kanyang gawa, ipinaliwanag na ginawa niya ito sa tamang sukat para sa kasalukuyang lakas ni Gron. Sa nagniningning na mga mata ng pagmamalaki, idineklara ng bata na ito ang kanyang pinakadakilang obra maestra, ang unang sandata na gawa sa Anshi style ng panahon. Tumingin si Sula ng diretsyo kay Gron, ang boses ay puno ng paggalang, mahal na Jelong, mangyaring saksihan ito. Ang perpektong espada ay itinaas. Ang talim ay naglabas ng nakasisilaw na aura, na nangangako ng bagong kapangyarihan. Pinuri siya ni Gron, mahusay, Sula. Masayang nagtanong muli ang bata, at matatag siyang sumagot ng oo. Nagtanong siya tungkol sa hawakan at pommel ng espada na nawawala, at umamin si Sula na wala pa siyang sapat na materyales. Kinuha ni Gron ang hubad na talim. Tinitiyak na sapat na iyon sa ngayon.
Nagpasya siyang pangalanan ang bagong espada na Munting Sula, kasunod ng pangalan ng dating malaking espada. Ang Munting Sula na may kulot na talim ay naglabas ng berdeng itim na enerhiya. Lihim na naisip ni Gron, ang katawan na ito ay sabik na sumipsip sa ansi steel na espada upang isagawa ang Ancient Serpent Molting. Ngunit nagpigil siya, nagpasya na kailangan niyang maghintay hanggang sa ito ay makumpleto bago siya mag-evolve sa ganap na pinakamalakas na anyo. Itinaas ni Sola ang martilyo, masiglang idineklara na magtatrabaho siya ng masigasig. Sabik na nagtanong ang bata kung kaya niyang gamitin ang ikalawang porma ng Skyfall Sword Technique, ngunit sumagot si Gron na ang lupain ng Yuan Shan ay hindi sapat ang taas. Kinaumagahan, mahimbing pa ring natutulog si Sula sa kama. Sa kanyang pagkakatulog, nakaamoy siya ng matamis na halimuyak. Nagising, nagulat si Sula nang makita ang isang malaking fruit tart na nakalagay sa mesa. Nagtatakang nagtanong ang bata, ipinaliwanag ni Gron na isang magulang ng estudyante ang nagturo sa kanya kung paano gawin ito noong nasa Royal Academy pa siya. Maingat na inilagay ng kamay demonyo ni Gron ang isang hiwa ng lemon sa ibabaw ng tart. Umalis si Gron dala ang mahabang tart, habang inutusan ng isang guwardiya ang kanyang kasamahan na kumuha ng alak para sa commander. Sa isang maringal na bulwagan, nakahiga si Gron sa isang batong plataporma, iniaalay ang sarili at ang tart bilang handog. Tumingin si Bone Crusher mula sa itaas, nang uuyam, ang haba ng tray na iyan. Tingnan ko nga ang handog. Nagpakita siya ng pagkaaliw. Matalino ka rin. Alam mong ihandog ang sarili mo sa isang silver platter. Ngumiti si Bone Crusher nang may paghanga at malalim na kahulugan, tunay na napakatalino. Tumalikod siya, malakas na nag-utos, kayo sa ibaba. Dalhin niyo rito ang alak, ngayon din. Nagulat si Bone Crusher nang makilala ang sandata ng kalaban, isang ansi steel na espada. Nagbabala ang Dark Entity sa isang mababang boses, sa susunod na atake, hindi ka na magiging mapalad. Agad na inaktibo ni Bone Crusher ang kanyang talent seal, ang Direst Armament, na nagpatawag sa dambuhalang kalasag na Dawn's Aegis. Lihim na naisip ni Gron, gaya ng inaasahan, iyon ay isang defensive seal, at nagpasya siyang subukan pa ang lakas nito. Naitulak pabalik, iritableng nagsalita si Bone Crusher, sinabing ang ganitong kalaking sorpresa ay hindi akma sa kanyang panlasa. Mapangutyang sumagot si Gron, nagtataka kung marahil ay hindi siya naglagay ng sapat na pulot-pukyutan sa tart, at dapat sana ay tinanong niya muna ang panlasa nito. Pagkatapos magsalita, iwinasiwas niya ang espada at nagpakawala ng isa pang atake ng kidlat mula sa langit upang sundin ang kagustuhan nito. Nagbanggaan ang dalawang nakakatakot na agos ng kapangyarihan, na lumikha ng matinding pagsabog. Pareho silang nakakulong sa pagtutunggali ng lakas, na may lilang at dilaw na enerhiya na nagbabanggaan ng galit. Ngumisi si Bone Crusher nang may kumpiyansa, tila mayroon na siyang plano. Ang kalasag sa kanyang kamay ay nagsimulang magbago, naglalabas ng maliwanag na liwanag. Ang Dawn's Aegis ay naging isang dambuhalang sibat, at sumugod si Bone Crusher gamit ang Twilight Assault. Naitulak pabalik si Gron ng lakas ng sibat, ang kanyang katawan ay naglabas ng mga kidlat ng pagtutol. Isa pang nakasisilaw na pagsabog ang lumamon sa kanilang dalawa nang umabot sa rurok ang atake. Ang puwersa ng pagsabog ay nagpatalsik kay Bone Crusher pabalik, na nagpabasag sa lupa. Lihim niyang tinasa ang kalaban bilang isang walang ingat na bata, na malapit nang maubusan ng lakas ng seal. Samantala, kinalkula ni Gron na mayroon pa siyang sapat na lakas para sa ilang atake pa at nagpasya na kailangan niyang gumamit ng mas matalinong paraan. Tumalon siya sa himpapawid. Naglatag ng isang dambuhalang net of lightning na bumalot sa buong larangan ng digmaan. Tinawanan ni Bone Crusher iyon bilang isang murang gimmick at ginamit ang kalasag upang mag-surf sa electric net. Natigilan si Gron nang makilala ang teknik nito, isang insulating energy layer na binuo ni Faye at itinuro niya mismo sa mga tao. Naisip ni Gron, ang lakas ni Faye ay nasa kaniyang likas na selyo. Paanong naglakas loob ang isang magnanakaw na ikumpara ang sarili niya rito? Nagngingit-ngit si Gron, ano ang pinagkakaabalahan mo? Madaling hinarangan ni Bone Crusher ang umiikot na atake ni Gron gamit ang kaniyang kalasag. Ngunit iyon ay pain lamang, ang tunay na atake ay tumagos sa kaniyang dibdib. Tumalsik si Gron ng malayo, ang kaniyang katawan ay nakalutang sa himpapawid. Namutya si Bone Crusher, na abala habang sinusubukang patayin ako. Nakakatawa. Biglang, may mga ahas ng enerhiya na umusbong mula sa dilim, na ikinagulat niya, ha?
Nagpakita pa rin siya ng paghamak. Imposible, isang murang panlilinlang lang iyan. Hinugot ni Gron ang Soul Song Steel, at agad na umalingaw ang lakas ng kaniyang selyo. Natigilan si Bone Crusher, at pagkatapos ay umungol, naglakas loob kang ilabas iyan. Nagpahayag si Gron, tapos na ang paghahanda. Ang tunay na labanan, magsisimula na. Isang sinaunang alamat ang nagsasabi tungkol sa masamang Lava Great Serpent na gustong lamunin ang 3 buwan. Nakipaglaban ang bayaning si Ibais ng walang armas at isinakripisyo ang sarili upang lipulin ang halimaw. Biglang may napagtanto si Bone Crusher, at nagulantang siyang sumigaw, "Anak ng huli na." Nakita niya ang isang nakamamatay na butas ng magpalit ng porma ng opensa at depensa si Gron. Bumulong siya ng may pagmamalaki. Sa wakas, nahuli rin kita. Inaktiba niya ang Thebus's Armed Hand of Final Wheel, na ginawang sandata ng pagwasak ang kaniyang braso. Isang suntok na may nakakatakot na lakas ang dumiretso sa dibdib ni Gron. Ang lakas ng pagtama ay nagpabiyak sa lupa, at tumalsik din ang kaniyang espada. Naisip ni Gron sa gitna ng sakit, wasak ang mga panloob na organo, bali ang mga tadyang. Kailangan kong magpagaling. Mahigpit na kinulong ni Bone Crusher, nagpumiglas si Gron upang makawala sa pagkakakapit. "Ako ay isang bihasang mandirigma." Umungol si Gron, gamit ang teknik ng pagbagsak sa kalaban sa lupa. Kahit na nasa sapawan, kalmadong sinabi ni Bone Crusher, "Ang panloob na sugat na iyan ay tiyak na pumapatay sa iyo. Isa lang ang kilala kong kayang magtiis ng sakit na tulad mo." Ngumisi siya, "Sayang naman kung papatayin lang kita ng ganyan." Sinamantala ang pagkakataon, binaligtad ni Bone Crusher ang sitwasyon, gamit ang kaniyang paa upang idiin ang ulo ni Gron sa lupa. "Naisip mo na bang magtrabaho para sa akin?" Nagbigay siya ng isang hindi inaasahang alok. Sa pananahimik ni Gron, itinuring iyon ni Bone Crusher na sagot, "Sige, naiintindihan ko. Mamatay ka." Umungol siya, ibinuhos ang lahat ng lakas sa isang suntok. Isang nakakatakot na pagsabog ang nangyari nang tumama ang suntok, at nagkawatak-watak ang lupa. Kumalat ang shockwave mula sa atake, sinira pati ang isang matibay na tore sa malayo. Tumalsik si Gron na parang bala, lumipad palayo sa larangan ng digmaan. Sa lugar ng pagtama, isang malaking hukay na napakalalim ang nabuo. Kung wala ang espadang iyon, dinurog ka na sana ng suntok ko," bulong ni Bone Crusher. Tiyak siya. Ngunit sa ganoong kalubhang sugat, hindi ako naniniwalang buhay ka pa. Sa himpapawid, isang berdeng liwanag ang bumalot kay Gron habang isinasagawa niya ang sining ng pagpapagaling. Lumapag siya ng malakas, bumaon ng malalim sa basag na lupa. Naging tahimik ang tanawin sa lupain na may malalaking istruktura ng bungo. Biglang, isang nagniningning na kulay ube na bola ng enerhiya ang lumitaw sa kalangitan. Tumayo si Gron, ang buong katawan ay nagliyab sa marahas na kulay ube na mahika, at pumuti ang kaniyang buhok. Nagulat si Bone Crusher at sumigaw. Skyfall Sword Technique, Second Form. Inilabas ni Gron ang Phantom Thunder Skyfall Sword Technique habang umuungol si Bone Crusher ng paghamon mula sa ibaba. Ang pangalawang porma ay bumaba, isang malaking kidlat na espada ang dumiretso sa target. Isang mapanirang pagsabog ang lumamon sa lahat sa kulay ube na liwanag. Ang marahas na agos ng enerhiya ay pumunit sa matibay na tore. Pagkatapos ng pagyanig, ang tore ay naging isang tiwangwang na bunton ng mga guho. Sa gitna ng usok at alikabok, nakatayo si Gron, ang huling mga kidlat ay naglaho habang bumabalik siya sa orihinal na anyo. Nakatayo siyang matatag, ang kaniyang tingin ay nakatuon sa unahan. Ang kaniyang asul na mga mata ay nagpakita ng malamig na determinasyon. Gayunpaman, si Bone Crusher ay nakalutang sa himpapawid, ganap na walang galos at inamin na muntik na siyang mapatay. Sinabi niya na sa loob ng 2 taon, si Gron ang una na nagpilit sa kaniya na gamitin ang teknik na ito. Isang malaking watawat ng enerhiya ang lumitaw, iyon ang likas na selyo na The Undying Battle Banner. Natigilan si Gron, binubulong sa isip ang pangalang The Undying Battle Banner, ginawa ni Bone Crusher na sandata ang enerhiya, at nagngingit-ngit, "Ngayon, dalhin mo ang pagmamalaki na iyan sa impyerno." Nang makilala ang pamilyar na teknik, napabulala si Gron, "Faye." Natigilan si Bone Crusher, nagtataka sa biglaang tanong niya. Nanahimik siya, yumuko at nag-isip sa gitna ng pagkalito. Biglang lumipat ang tanawin sa nakaraan. Isang kamay ang humipo sa leeg ni Gron, na naglantad ng Roman numeral na tattoo,
Sa alaala, nag-uusap ang mga bayani tungkol kay Gelong, ang baliw na mamamatay demonyo na malapit na nilang makilala. Biglang may napansin ang babaeng bayani na may blonde na buhok, bakit perpektong bilog ang tuktok ng bundok na iyon. Agad-agad, nagsimulang yumanig ng matindi ang bundok, na naglantad ng malalaking pulang mata ng isang sinaunang nilalang na nagigising. Sa nakaraan, hinarap ng grupo ng mga bayani ang isang nagising na dambuhalang nilalang, at ang blonde na babaeng mandirigma ay natatakot na sumigaw, iyan ang Round Mountain Troll. Ang dambuhalang halimaw ay umungol ng napakalakas, at hinawakan ang ulo nito sa matinding galit. Sumigaw ito sa pagkalito. Bakit tumulis ang tuktok ng bundok? Agad na nakilala ng short blonde swordsman, iyan ang Skyfall Sword Technique, unang forma, na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag, na kasing talim ng espada, ang tumagos sa batong dibdib ng halimaw. Ang dambuhalang mga paa nito, na dating bahagi ng bundok, ay nagsimulang pumutok at madurog. Nang mawalan ng suporta, ang malaking katawan ng troll ay nagsimulang bumagsak ng patalikod. Sa gitna ng kaguluhan, itinaas ni Sage Sophia ang kanyang kamay, at nagpatawag ng isang protektibong bola ng liwanag. Binalot ng banal na kalasag ang buong grupo, na nagprotekta sa kanila mula sa pagyanig na dulot ng pagbagsak ng dambuhala. Nang humupa ang alikabok, ang tanging natira ay ang durog na bangkay ng halimaw na nakahandusay sa tiwangwang na lupa. Umagos ang itim na dugo, na nagkulay pula sa buong mabatong lugar kung saan ito dating bahagi ng bundok. Maging ang dambuhalang mga ngipin nito ay nanginig at nagkahiwa-hiwalay. Ang apat na bayani ay matatag na nakatayo, handang harapin ang anumang susunod na hamon. Ngunit mula sa pool ng dugo, isang matayog na figura ang tumayo, na nababalutan ng dugo ng kalaban. Si Gelong iyon. Sumingkit siya, tiningnan ang grupo at nagtanong, Mirovi, ito ba ang tatlong katulong na binanggit mo sa sulat? Ang short blonde swordsman ay sumagot, bakit ganyan ang tono ng pagka-antagonista? Mula ngayon, magkasama tayong lalaban bilang magkakaibigan laban sa Demon King. Malamig na sumagot si Gelong. Iyon lang, wala nang iba. Mas mabuti para sa ating lahat kung magtatakda tayo ng malinaw na hangganan. Pagkatapos magsalita, lumuhod ang dakilang mandirigma, tila pagod na pagod pagkatapos ng labanan na walang nakasaksi. Tumayo siya, tumalikod at nagsabi, ang masyadong malalim na damdamin ay nagiging pasanin lamang, o isang potensyal na panganib. Bumuntong hininga si Gelong. Ang pagod at kalupitan ng labanan ay nakaukit pa rin sa kanyang mga mata. Sa alaala, ang Iron Armored Knight Bone Crusher ay tumutol kay Gelong, hindi ako sumasang-ayon dyan. Si Gelong, na puno ng dugo ang mukha, ay malamig na sumagot, wala akong pakialam kung sumasang-ayon ka o hindi. Sinubukan ng short blonde swordsman na mamagitan, patawarin mo na siya, sadyang mahirap ang ugali niya. Hayaan mo siyang panindigan ang kanyang prinsipyo. Marahil sa huli ay hindi rin ako. Ang knight sa buong baluti ay bumulong sa sarili, magkaroon ng anumang pagkakaibigan sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, nanginginig na nagtanong si Bone Crusher kay Gron, ang kanyang kasamahan na inakala niyang patay na, ikaw ba talaga? Iyan. Bahagyang ngumiti si Gron bilang pagpapatunay. Oo, labis ang tuwa ni Bone Crusher, ang galing. Buhay ka rin. Dali-dali siyang yumakap ng mahigpit sa kanyang dating kasamahan. Naramdaman ang mainit na luha, nagulat si Gron, bakit ka umiiyak? Hindi yan bagay sa iyo. Humihikbing ipinaliwanag ni Bone Crusher, hindi ko lang inasahan na. Makikita ko pang muli ang isang kasamahan. Yumuko si Gron. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad, kung mas nagawa ko ang lahat noon, hindi sana kayo. Biglang, dalawang nagpapanik na guwardiyang demonyo ang sumugod papasok, anong nangyayari? Commander, mula sa kanilang pananaw, si Bone Crusher ay nakatayo ng mag-isa sa gitna ng gibang silid. Sumigaw siya, wala kayong kinalaman dito, lumabas kayo. Samantala, umupo si Gron upang magpahinga, hindi pinansin ang mga nagbubulungan na tauhan. Isang demonyo ang nakarinig ng mahinang ungol, at bumulong, kahit sa depensa niya, nasasaktan pa rin siya. Hindi nakakapagtaka na umiiyak siya. Dali-dali itong tinakpan ng bibig ng isa. Inilagay ni Gron ang kanyang kamay sa braso ni Bone Crusher, gamit ang healing art. Mahinahong nagtanong si Bone Crusher, Gelong, sa lahat ng panahong ito, nakakaramdam ka pa rin ba ng pagkakasala tungkol sa nangyari?
Nanatiling tahimik si Gron. Pinutol niya ito. Huwag na, huwag na. Naiinis ako tuwing nagdadal ka tungkol sa pagiging mas mahusay. Huwag mo nang simulan ulit iyan. Nagtanong pabalik si Gron, talaga bang madalas akong magreklamo? Biglang sumigaw si Bone Crusher. Aray, masakit. Sumagot si Gron, tiyaga lang. Binali mo ang mahigit 100 buto ko. Mahina siyang umamin. Takot lang ako sa sakit, kaya ako nagsuot ng ganoong kakapal na baluti noon. Nang maging maayos ang lahat, umupo sila ng magkasama. Nagtanong si Bone Crusher, kaya't muli kang isinilang bilang miyembro ng aming lahi? Kumusta naman si Faya? Sumagot si Gron, oo. 2 taon na ang nakalipas, natagpuan ko ang aking kapatid na si Faya. Gulat na nagtanong si Gron sa kanyang dating kasamahan, kaya't ikaw? Nagpalit ng kasarian. Hindi pa rin siya makapaniwala, paano ka naging babaeng miyembro ng lahi ng demonyo? Sinulyapan niya si Gron, na may makahulugang tingin habang kalmadong kumakain ng pruta. Ngumiti siya at sumagot ng isang nakakagulat na katotohanan, babae ako sa simula pa lang. Natigilan si Gron, nagulat hanggang sa mabulunan sa sariling laway. Nautal siya sa matinding pagkabigla, ha? Napabuntong hininga si Bone Crusher, magkakilala tayo ng ganoon katagal sa nakaraang buhay, at inakala mo akong lalaki sa buong panahong iyon. Biglang naalala ni Gron ang sinabi ng isang dating kaibigan na napakahina niya sa pagkilala sa tao. Desperado siyang nagtanong, maliban sa akin, alam din ng iba, at nakatanggap ng walang awang sagot, alam ng lahat. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Tanong ni Gron, ngunit sumagot si Bone Crusher, bakit hindi ka nagtanong? Akala ko alam mo na. Sinubukan pa ring ipagtanggol ni Gron ang kanyang pagkakamali. Akala ko ang ate na tawag sa iyo ni Faya ay isang ranggo sa militar. Pansamantalang natigil ang awkward na pag-uusap nang magtanong si Bone Crusher tungkol kay Sula na natutulog, at ipinaliwanag ni Gron na kailangan ng bata ng pahinga pagkatapos magpanday ng armas. Napansin ni Bone Crusher ang maliliit na estatwa na gawa sa kahoy na nakalagay sa ibabaw ng isang kahon. Binilang niya ang mga ito at bumulong, 1, 2, 3, 4, may kulang ng isa. Lumayo ang kanyang tingin, nalulunod sa pag-iisip tungkol sa namatay na kasamahan. Bigla siyang nagtanong kay Gron, habang nakatingin sa nakabalot na kamay nito, bakit mo kinamumuhian ang sarili mo? Seryosong sumagot si Gron, upang paalalahanan ang sarili ko, na kailangan kong maging mas mahusay sa hinaharap. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa matibay na kalooban, sa pagkakataong ito, lubusan kong wawasakin ang kasamaan, at poprotektahan ang lahat. Napatawa si Bone Crusher sa matapang na pahayag na iyon. Tiningnan niya ito ng may hamon, ikaw lang. Ngunit nanatiling tahimik si Gron sa harap ng kanyang pagdududa. Bone Crusher, ngumiwi, kung ang pagbugbog sa masasamang tao ang pag-uusapan, syempre sasali ako. Ang mahigpit na pagkamay ni Gron at Bone Crusher ay opisyal na nagmarka ng isang bagong alyansa. Magkahawak kamay. Isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa pagitan ng dalawang dating magkasama. Sa ibabaw ng kahon na gawa sa kahoy, ang maliliit na estatwa ay nagpapaalala sa imahe ng isang pangkat ng mga bayani noong unang panahon. Ang alaala ng 5 dakilang bayani, na dating magkasama sa labanan, ay tila nananatiling buo. Inihayag ni Bone Crusher na ang pagpatay sa mga may talentong binhi ng demonyo ay para pigilan sila at para rin patatagin ang sarili niyang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na dahil hindi namamahala ang kasalukuyang Demon King, naging napakahirap kontrolin ang mga demonyo rito. Malungkot na inamin ni Bone Crusher na minsan, pakiramdam niya ay hinihila ang kanyang katinuan ng demonyong likas na katangian ng katawang ito. Nakiramay din si Gron. Inamin niya na ang pagiging demonyo ay nagdulot ng kaunting pagbabago sa kanyang sarili. Nagtatakang nagtanong si Bone Crusher, paano nagkaiba? Sumagot si Gron na ang kanyang personalidad ay naging mas mabait at ang kanyang paraan ng pagwasak sa mga kaaway ay nawalan ng pagkamalikhain, na ikinagulat ni Bone Crusher. Biglang lumitaw ang isang batang babaeng may blonde na buhok. Tinawag si Gron na tiyo at nagtatakang nagtanong tungkol sa malaking babae sa tabi niya. Agad na nabighani si Bone Crusher sa karikta ng bata, sumigaw, wow, ang cute ng maliit na mukha. Ipinakilala ni Gron, ang bata ay si Faya, ang kanyang kapatid na babae, na muling isinilang din bilang isang demonyo tulad niya. Habang karga si Faya, sinabi ni Bone Crusher na mag-impake sila ng kanilang mga gamit upang pumunta sa kanyang sikretong silong,
na mas maluwag at mas pribado. Binitbit ni Gron ang bagahe, kasama si Faya na sumunod kay Bone Crusher sa isang nakatagong daanan sa loob ng kuweba. Sa loob ng silong, namangha si Gron sa napakalaking imbakan ng impormasyon na nakalap ni Bone Crusher sa loob ng 2 taon. Ang mapa ng kapangyarihan ay puno ng impormasyon tungkol sa mga henerasyon ng Demon King, na nagpapakita ng isang madugong paglilinis na nagaganap. Lumingon si Gron, sumigaw kay Faya, "Huwag mo na akong ituring na parang manika." Si Faya ay naiilang sa kanyang bagong kasuotan, nagtataka kung maganda ba ito ngunit nakita niyang hindi ito praktikal para sa pagpapanday. Ipinagmamalaki ni Bone Crusher ang kanyang kasanayan, habang pinuri ni Gron ang damit na may istilong panghari, bagaman lihim niyang iniisip ang damit na gawa sa damo na ginawa niya noon. Habang nakatingin sa salamin, narinig ni Faya si Bone Crusher na nagdadahilan na dahil sa limitadong materyales, kinailangan niyang gumawa ng damit na may istilong isla. Naghalungkat si Bone Crusher sa mga gamit, iniisip na kailangan ni Faya ng karagdagang palamuti sa buhok. Biglang nagpakita si Gron ng pagkamangha sa bagay na nakita ni Bone Crusher. Natigilan siya nang makilala niya na ang bagay na iyon ay ang Echo of Souls. Ipinaliwanag ni Bone Crusher na ito ay isang kabibe lamang na ibinayad ng isang grupo ng mga demonyo sa bundok bilang bayad sa daan, ngunit iginiit ni Gron na ito ay isang sinaunang relikya mula 300 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Gron na pinapayagan ng relikya na ito ang isang tao na pumasok sa kaluluwa ng iba upang makita ang kanilang mga nakaraang alaala. Nagkomento si Bone Crusher na ang function ng kabibe ay parang isang kasangkapan para maniktik sa mga sikreto ng iba. May naisip si Gron na isang matapang na ideya, gamitin ito upang bumalik sa sandali ng kanilang pagkamatay. Naalala niya na noong sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaiba ngunit wala na siyang sapat na lakas para malaman ito. Sa isang determinadong mukha, iminungkahi ni Gron na pumasok si Bone Crusher sa kanyang kaluluwa upang malaman ang tunay na dahilan na humantong sa kanilang muling pagsilang. Bagaman medyo naguguluhan, buong pusong sumang-ayon si Bone Crusher, binalik niya ang kanyang kumpiyansa, at nagdeklara ng may nagniningas na tingin, "Gawin na natin." Pinuri ni Gron ang kanyang pagiging maaasahan at casual na sinabing ikabit ang kabilang kalahati, na ikinagulat ni Bone Crusher. Nang ipaliwanag ni Gron na gagana lang ito kapag kumpleto, sumigaw si Bone Crusher na nawawala ang kabilang kalahati. Inamin niya na isang pangkat ng mga demonyo mula sa walang taong lupain ang nagnakaw nito kasama ng iba pang mga supply mula pa noong nakaraang buwan. Tinanong ni Gron kung bakit hindi niya ito binawi, at inamin ni Bone Crusher na napakahina niya sa pagsubaybay. Nagbuntong hininga si Gron, nagreklamo na pagkatapos ng maraming taon, ang kasanayan sa pagtatago na itinuro niya ay hindi man lang umunlad. Mariing pinuna ni Gron si Bone Crusher, "Kahit na sinusubaybayan mo ako o pinapatay ang mga henyo ng lahi ng demonyo, sinumang maingat ay madaling makakakita sa iyong mga pagtatangka." Nangakong mag-ensayo ng mas masigasig si Bone Crusher habang umiyak, ngunit agad siyang sinigawan ni Gron, na inuutusan siyang magsimula kaagad. Samantala, sa isang liblib na lambak, isang pangkat ng mga demonyong tulisan ang nagtitipon sa paligid ng apoy sa kanilang taguan. Sinuri ng mga tulisan ang mga nasamsam, nagkomento na ang Round Hill Territory ay hindi na umaatake sa mga tao dahil wala nang mahalaga, ngunit ang mga nakuhang handog ay masasarap na pagkain. Mula sa loob ng tolda, idineklara ng kanilang pinuno ang kanyang pilosopiya, ang langaw ay karne rin. Ang mahalaga ay ang pagtitiyaga. Inihayag niya ang pangmatagalang plano, mag-ipon ng puwersa upang mabawi ang walang taong lupain at puksain ang isang sinumpaang masamang dragon. Dalawang iba pang tulisan ang hirap na nagbuhat ng 2 mabibigat na kahon, sinabing ito ang mga handog mula sa Snake Lair at bubuksan nila ito mamaya. Inilapag nila ang 2 kahon sa lupa at umalis. Ang 2 kahon ay naiwang mag-isa sa damuhan. Bigla, may mga pares ng paa na lumitaw sa ilalim ng 2 kahon at nagsimulang gumalaw ng kakaiba. Sa loob ng isang transparent na kahon, nagtatago sina Gron at Bone Crusher, naghahanda para sa pagsalakay. Lihim na naisip ni Gron na buti na lang at may ganitong trick, na nakatulong sa kanila na hindi na mag-aksaya ng oras sa paghahanap sa mga tulisan, ngunit hindi nagustuhan ni Bone Crusher ang kanyang paghahambing. Iminungkahi ni Bone Crusher na sumugod at lipulin ang mga kaaway, ngunit tinanggihan ito ni Gron dahil napakarami nila at maaaring may mga nakatagong bantay. Nag-alala siya na hindi nila matitiyak na mahuhuli ang lahat. Nagpasya si Gron na kailangan muna nilang magmasid upang hanapin ang pinagtataguan ng kabilang kalahati ng relikya,
habang ang dalawang tulisan sa labas ay nagrereklamo pa rin tungkol sa kapangyarihan ng masamang dragon. Isang matabang tulisan ang walang pag-aalinlangan na umupo sa isa sa dalawang kahon. Sumigaw siya at nagmungkahi ng bagong plano. Sabi ko, dapat nating akitin ang masamang dragon patungo sa mga tao. Sa sandaling iyon, ang kahon sa ilalim ay nagkabasag-basag, na nagpatalsik sa tulisan sa ere sa pagtataka. Ang matabang tulisan at ang kanyang mga kasama ay natakot na tumingin sa mga labi, na pagtanto na ang kahon ng handog ay ganap na walang laman. Sa anyo ng Snake Demon, ipinakita ni Faya, ang kapatid ni Gron, ang lakas mula sa Ancient Serpent Bloodline. Mula sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy, si Gron sa anyo ng isang maliit na ahas ay nagturo kay Faya, Faya, tingnan mo. Ang pangkat ng mga tulisan ay walang kamalay-malay, nagtitipon pa rin sa paligid ng apoy, habang ang kahon na naglalaman ng dalawang hindi inanyayahang bisita ay nasa harap mismo nila. Sa Tolda, ipinagmamalaki ng pinunong may isang mata sa katabing babaeng demonyo ang plano niyang pumunta sa black market sa lupain ng Yuanshan upang ipagpalit ang mga nasamsam sa armas. Sumagot ang babaeng demonyo na hindi na kailangan, dahil nabalitaan niyang binura na ang black market na iyon ng isang malakas na individual, na ikinagulat ng pinuno. Bigla, nakaramdam ang pinuno ng matinding pagpatay at sumigaw ng sino yan, nang lumitaw ang anino ni Gron sa likod niya. Malamig na nag-utos si Gron, kumpirmado ang target. Faya, durugin mo na ang matitira ayon sa gusto mo. Agad-agad. Sinira ni Faya ang kahoy na bariles, at inihagis ang isang matabang tulisan sa himpapawid. Sinunggaban niya ang mukha ng isa pang tulisan, at galit na umungol, mga gago. Kinuha ninyo ang lahat ng masasarap na pagkain, at pinapakain ninyo ako ng ipa at damo araw-araw. Umabot sa sukdulan ang galit ni Faya, talagang nababaliw na ako sa ginagawa ninyo. Nagpakawala siya ng napakalakas na suntok sa tiyan ng tulisan. Sa gitna ng kaguluhan, mag-isang nakatayo si Faya na humaharap sa isang hukbo ng mga tulisan na sumusugod. Galit na umungol ang pinunong may isang mata, nagkakamali, ahas na demonyo, anong ginawa mo? Dinala mo rito ang mga tauhan ni Bone Crusher. Ibinagsak niya ang bag ng mga gamit sa lupa, handa na para sa isang labanang kamatayan. Ngunit bigla, humarap siya kay Gron at nagmakaawa, nagkunwaring biktima na kinidnap at pinahirapan ng babaeng demonyo sa tabi niya. Isang kidlat ng liwanag ang kumislap, at ang katawan ng duwag na pinuno ay nahati sa dalawa. Ang gumawa nito ay ang kasamahan niyang babaeng demonyo, na ang mga binti ay naging matatalim na talim. Mapanghamak siyang nagsalita, kasuklam-suklam, mabuti na lang, sawa na rin ako sa iyo. Napapalibutan ng kulay ube na kuryente, hinarap ni Gron ang taksil, at malandi siyang nag-imbita, Hoy, guwapo, sigurado akong gusto mo ito, hindi ba? Nagpatuloy ang babaeng demonyo sa pang-iinis, nangangakong magiging laruan ni Gron kung makukuha niya ang nasamsam, ngunit tumugon si Gron sa pamamagitan ng pagbabago sa Ferocious Thunder Body, at mabilis na kinuha ang bagay. Ang mga nakaligtas na tulisan ay natigilan. Imposible, ang pinuno ay pinatumba ng batang iyon sa isang iglap. Sinimulan ni Gron ang pagsasanay kay Bone Crusher, itinuro ang kahinaan nito, nakikipaglaban ka pa rin sa lumang gawi, umaatake lang kapag umaatake at nagtatanggol lang kapag nagtatanggol. Nang tayo ay maglaban, patuloy niya, napagtanto ko na ang iyong talent seal ay ganap na kayang pagsamahin ang opensa at depensa, ipinaliwanag ni Gron. Sa ganitong uri ng weapon transforming seal, maaari akong magbahagi ng ilang advanced na technique sa iyo, at pagkatapos ay nagsummon ng isang ahas ng enerhiya. Pumulupot ang ahas sa leeg ni Bone Crusher, at nagutos si Gron, ang aking kapangyarihan ay nasa kamandag na ito. Huwag kang manlaban, damhin mo ito, sundin mo ang daloy nito, at mararamdaman mo ang isang ganap na kakaibang paraan ng paggamit ng kapangyarihan, paggabay niya habang nagme-meditate si Bone Crusher. Idineklara ni Gron, magbibigay ako ng isang beses na demonstrasyon, at nakasalalay sa iyo kung maiintindihan mo ito o hindi. Naunawaan ni Bone Crusher, at pinakawalan ang bagong ultimate technique na Dyer's Armament, Dawn and Twilight's Co-Brilliance, na ginagawang mapanirang drill ang kalasag. Napakaganda, ganyan nga, masayang papuri ni Gron. Hindi masama ang pakiramdam ng matuto ng bago, hindi ba? Pagkatapos ng pagsasanay, kinuha ni Gron ang natitirang kalahati ng artifact at sinabing, nakuha na. Umuwi na tayo, conservative.
Samantala, sa base, si Faya ay busog at mahimbing na natutulog sa hapagkainan. Ipinaliwanag ni Gron tungkol sa artifact. Ito ay napakababasagin, at maaari lamang gamitin ng isang beses upang makita kung ano ang nangyari noong sabay kaming namatay ng Demon King. Tumugon si Bone Crusher nang may matibay na tingin. Huwag kang mag-alala. Maghanda, sigaw ni Gron. Idinikit ang artifact sa kanyang dibdib at nagsimulang maglipat ng enerhiya. Ang artifact ay na-activate. Nagpakawala ng isang malaking alon ng dumadaloy na madilim na enerhiya. Sa gitna ng malabong usok, matatag na nakatayo si Gron, tinatapos ang pag-activate ng memorya. Lumingon siya upang bigyan ng babala si Bone Crusher, huwag mong tingnan ang mga bagay na hindi mo dapat makita. Ngunit huli na ang lahat, nahila siya sa espasyo ng memorya at nagreklamo, TSK, ano bang hindi ko pwedeng makita? Sa harap ni Bone Crusher, isang dambuhalang nilalang na parang sinaunang Diyos ang dahan-dahang umaahon mula sa madilim na ibabaw ng dagat. Sa espasyo ng kaluluwa, lumitaw ang isang nakabiting estatwa, na may anyo ni Gelong mismo. Nang uyam si Bone Crusher, kaya pala, ang estatwa ng Diyos ng awa. Talagang maawain si Gelong. Lumitaw ang kaluluwa ni Gron, na ikinagulat niya, nakapasok ka rin. Ito ang sarili kong kaluluwa. Habang naghahanda si Gron na magsimula, biglang sumalpok ang alaala ng huling labanan laban sa Demon King. Sige na, sabi ni Gron. Itinulak si Bone Crusher sa magulong daloy ng memorya. Si Bone Crusher ay hinila sa isang nagliliyab na pulang agos, dumiretso sa sentro ng labanan noon. Nasaksihan niya ang sandali kung saan ang kanyang nakaraang buhay, ang Iron Knight, ay pinatumba ng isang nakamamatay na atake. Tinitingnan ang basag na baluti, bumulong si Bone Crusher, kaya pala, ito ang alaala ni Gelong, pagkatapos kong mamatay. Sa memorya, si Gelong ay puno ng sugat, at inamin na siya ay naipit na. Ang Demon King, sa desperasyon, ay nagpasya na gamitin ang kanyang backup plan, isang authority ng iba. Umungol siya sa pangalan ng ultimate technique, Cruel Samsara Body Snatching, na naglalayong ilipat ang kanyang kaluluwa sa isa pang talentadong demonyo. Kahit nagumuho ang kanyang katawan, ang kalooban ng Demon King ay nanatiling walang kamatayan, at ang kanyang kaluluwa ay naghanap ng bagong host sa gitna ng magulong enerhiya. Biglang napako ang tingin ni Bone Crusher sa isang pamilyar na figura, at masakit niyang tinawag ang pangalan, Sovka. Ang babaeng bayani na si Sovka na may puting buhok ay nakahandusay sa gitna ng dagat ng dugo, at nalagutan na ng hininga. Bumulong ang kaluluwa ng Demon King, kahit na naantala ang proseso ng reinkarnasyon, hindi niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan, ngunit sigurado siyang magpapatuloy siyang mabuhay sa mundong ito. Labis na natakot si Bone Crusher nang matanto ang katotohanan, hindi maganda. Nag-reincarnate din ang Demon King. Ang memorya ay nagkawatak-watak, na nagtatapos sa paglalakbay sa nakaraan. Nahulog sa isa pang madilim na espasyo, naguguluhan si Bone Crusher kung nasaan siya, ngunit determinado siyang iulat ang balitang ito kay Gelong.